Si Mariah ay isang lalaking nagkaroon ng malupit at malungkot na kabataan. Pinatay ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Inampon siya ng kanyang tiya at tiyo, ngunit doon naman nagsimula ang paulit-ulit na pang-aabuso. Nawala na siya ng pag-asa at paniniwala sa buhay, kaya napagdesisyonan ni Mariah na wakasan na lamang ang kanyang buhay. Subalit isang anghel ang bumaba mula sa langit upang tulungan siya. Binigyan siya nito ng pag-asang mabuhay muli at ang kapangyarihang pumili kung sino ang dapat mabuhay o mamatay. Nang ibinunyag ng anghel na ang pumatay sa kanyang mga magulang ay ang sarili niyang tiyo at tiya, agad na bumalik si Mariah upang maghiganti. Pagkatapos noon, bigla siyang nadamay sa isang laro para pumili ng bagong Diyos ng mundo. Ito si Mariah. Ngayon ang araw ng kanyang pagtatapos sa high school. Habang ang lahat ay halo-halong emosyon, may masaya, may malungkot dahil maghihiwalay na, si Mariah ay tahimik na nakaupo, walang anumang ipinapakitang damdamin. Paglabas niya ng paaralan, pumasok siya sa isang convenience store, pumili ng maliit na cake para sa sarili niya, at inilagay iyon sa bulsa. Pagkatapos, umakyat siya sa isang mataas na gusali at nagpa siyang tumalon. Sa kalooban niya, gusto lamang niyang isigaw ng malakas na gusto lang niyang maging masaya. Pero sa halip na maging isang latang laman loob sa lupa, siya ay nasadyap ng isang babaeng nakaputi na nagpakilalang isang anghel. Ngunit sabi ni Mariah, hindi niya kailangang makialam pa sa buhay ng iba at dapat patayin na lang siya. Ngunit sagot ng anghel, narito siya upang tulungan siya dahil noong nahuhulog siya, sinabi niyang gusto niyang maging masaya. Ikinwento ng anghel ang buhay ni Mariah na ng 7 taong gulang pa lamang siya, namatay na ang buong pamilya niya. At nagsimula ang paghihirap niya nang ampunan siya ng kanyang tiya at tiyo. Dahil wala siyang pamilya o kaibigan, tuluyang nawala ang pag-asa niya at pinili niya ang kamatayan. At ngayon, dumating ang anghel upang bigyan siya ng bagong pag-asa. Bibigyan niya si Mariah ng 2 bagay, kalayaan at pag-ibig. Ngunit hindi na naniniwala si Mariah sa kahit ano at gusto na lang niyang mamatay. Sa sandaling iyon, binigyan siya ng anghel ng 2 singsing. Ang kwintas ay magpapalabas ng mga pakpak na magbibigay ng kalayaan. Ang pulsaris naman ay magpapalabas ng arrow of love, isang palaso na kapag tumama sa isang tao, iibig ito ng baliw kay Mariah. Walang makakakita nito maliban sa mga anghel, at hindi rin ito matatanggal. Hindi pinakinggan ng anghel ang pagtanggi ni Mariah at pinasubok sa kanya ang paggamit ng angel wings. Sa isang maikling dasal sa likuran niya, biglang tumubo ang napakalalaking pakpak. Lumipad si Mariah paitaas, diretsyong sa mga ulap. Pagdaan niya, nasalayan niya ang napakagandang paglubog ng araw. Nagpatuloy siyang lumipad hanggang gabi. Inabot niya ang ibabaw ng tubig at bigla siyang napaiyak. Siguro ito ang pakiramdam ng pagiging malaya. Lumipad siya kung saan-saan. Nakita niya ang watawat na may 4-leaf clover at naalala ang pangako niya sa isang kaibigang kababata. Pagkatapos, huminto siya sa isang shrine at muling nagpakita ang anghel. Nag-usap sila. Ngayon, kayanan niyang gawin ang kahit ano, makamit ang pag-ibig, kayamanan, o maging paghihiganti para sa kanyang mga magulang. Dito ibinunyag ng anghel na ang pumatay sa pamilya niya ay ang tiya at tiyo niya mismo. Hindi makapaniwala si Mariah. Lahat ng pang-aabusong tiniis niya ay dahil inakalang may utang na loob siya sa kanila. Ngayon, nalaman niyang sila pala ang Samire sa kanyang pamilya. Sabi ng anghel, kung gusto niyang makasiguro, gamitin niya ang arrow of love. Agad siyang bumalik sa kanyang tiya. Nang hindi nagsasalita, panyanan niya ito. Nang mahulog ito sa kanya, tinanong niya ang buong katotohanan. Ikinumpisal nito na ang tiyo ang may pukana dahil malaki ang yaman ng ama ni Mariah. Pinlano ng sakam na tiyo na patayin ang ama upang ang tiya ang magmana ng lahat. Pagkatapos sabihin ang totoo, naglaban ang dalawa. Samantala, nanatiling nakatayo si Mariah, nagbabalik sa alaala kung paano pumutok ang sasakyan kung saan namatay ang kanyang mga magulang at kapatid. Tinanong niya kung bakit siya iniwang buhay. Sa sakit at paghihinagpis, sinabi niyang sila dapat ang namatay, hindi ang pamilya niya. Pagkarinig nito, agad nagpakamatay ang tiya gamit ang kutsilyo. Habang gulat na gulat si Mariah, ipinaliwanag ng anghel na ang arrow of love ay nag-uutos ng lubos na pag-ibig, gagawin ng tao ang kahit anong sabihin niya. Kaya normal lang na sundin ng tiya ang sinabi niyang, kayo ang dapat mamatay. Isang anghel ang lumitaw at kinuha ang kaluluwa ng tiya. Hindi pa rin makapaniwala si Mariah dahil napakadali ng pagkamatay nito. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang ina noong bata pa siya, ang tao ay ipinapanganak upang hanapin ang kaligayahan. Ito ang paniniwala ng kanyang ina, ang magdala ng kaligayahan sa iba. Napasigaw si Mariah. Narealize niyang ang pagnanais niyang mamatay ay walang kabuluhan. Nagpasya siyang hanapin ang kaligayahan para sa sarili at para sa pamilya niyang nawala.
Sumagot ang maliit na anghel at nangakong tutulungan siya. Ipinaliwanag niyang ang pangalan niya ay Nos, ang anghel na nakatalaga kay Mariah. Pagkalipas ng 3 araw, nagtatago ang dalawa sa isang hotel. Ang nangyari sa Tia ay itinuring na suicide kaya wala siyang kasong kakaharapin. Napag-usapan nila kung ano ang dapat gawin para maging masaya. Ngunit ano man ang plano, kailangan niya ng pera upang mabuhay. Imungkahi ni Nos na bumalik sila para harapin ang kanyang tiyo dahil pera pa rin iyon ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag niya na bukod sa pulang palaso, mayroon ding puting palaso na pumapatay agad. Ito ang dating ginagamit ng mga anghel upang tulungan ang mga taong malapit ng mamatay na pumanaw ng payapa. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Nos sa kanya na sa kasalukuyan ay May 13th kandidato para sa posisyon ng susunod na Diyos na nabubuhay sa mundo. At bawat isa ay may kani-kanyang anghel. Maglalaban-laban sila upang maging Diyos. Noon lamang napagtanto ni Murray na ang simpleng kaligayahang ninanais niya ay hindi ganoon kadaling makamit. Nag-alinlangan si Murray dahil ni sarili niyang mga problema ay hindi niya kayang ayusin, paano pa kaya ang maging Diyos? Ngunit hinikayat siya ni Nos na kapag siya ang naging Diyos, matatagpuan niya ang sarili niyang kaligayahan. Sa pag-alala niya sa 3 salitang iyon, muling sumagi sa isip niya ang sinabi ng kanyang ina. Murray, tandaan mo, hindi mo matatagpuan ang kaligayahan kung ang mga tao sa paligid mo ay hindi masaya. At hanggat hindi tunay na masaya ang lahat, hindi mo rin magagawang malasap ang sarili mong kaligayahan. Dahil sa mga salitang iyon, pinili ni Murray na tulungan ang mga mas kapos-palad. At ayaw din talaga niyang maging Diyos. Gusto lang niyang makatulong sa maraming tao. Una niyang inayos ang tungkol sa kanyang tiyo. Pagkatapos, habang kumakain, napanood ni Murray ang isang panayam tungkol sa isang artista na si Tanma. Sikat ang lalaking ito dahil nakikipag-date ito sa 5 tao ng sabay-sabay. Sa pamamagitan ng TV screen, nalaman ni Murray na isa rin itong kandidato dahil may anghel na nakasunod sa kanya. Dagdag pa ni Nos, may epekto ang pulang araw sa maximum na 14 na tao, at para maiwasang madamay ang mga inosente dahil sa taong iyon, nagsimulang mag-isip si Murray ng paraan upang harapin siya. Sinabi rin ni Nos na ang pulang araw ay may bisa lamang sa loob ng 33 araw, at isang tao ay maaari lamang barilin ng 1 beses. Inabuso ni Tanma ang araw upang pilitin ang mga babae. Naniniwala si Murray na ang isang ganitong klaseng tao ay hindi maaaring maging Diyos. Ngunit bago pa man makakilos si Murray, may nauna na. Habang nagpapakasasa sa kalayawan si Tanma, isang superhero ang biglang lumitaw. Gumamit ito ng White Arrow at pinatay si Tanma sa isang iglap. Kinuha nito ang mga pakpak at mga arrow at saka umalis. Ang mga babaeng nabighani ay agad ding bumalik sa normal. Kinabukasan, matapos magparehistro si Murray para sa high school, napanood niya sa balita ang pagkamatay ni Tanma. Pagkatapos noon, ginamit ni Murray ang pulang arrow upang barilin ang kanyang tiyo, na naging dahilan para kusang loob nitong aminin ang lahat ng kasalanan niya. Hindi nagtagal, pumasa si Murray sa entrance exam ng paaralang gusto niya. Nanatiling normal ang takbo ng kanyang buhay. Habang naglalakad siya kasama si Nos, may balitang pangho-hold up sa bangko. Ayon sa ulat, pinipilit ng mga magnanakaw ang pulisya na bigyan sila ng sasakyang tatakas. Sa sandaling iyon, muli na namang lumitaw ang superhero mula noong una. Ipinakilala niya ang sarili bilang Metro. Ginamit niya ang pulang araw sa mga security forces upang kalmayan ang mga ito para hindi sila makakilos ng padalos-dalos. Pagkatapos ay lumapit si Metro sa magnanakaw, binaril ito ng pulang araw para pasukuan at inutusan na magbago. Ngunit bigla pang lumabas ang isa pang magnanakaw at binaril si Metro. Mabilis itong umiwas, at ang magnanakaw mismo ang tinamaan at agad na namatay. Saka gumamit si Metro ng White Arrow para patayin ang tirador, at nalutas niya ang kaso. Pagkatapos ay humarap siya sa kamera at nagdeklara ng digmaan laban sa natitirang 11 kandidato. Dahil sa panganib, sinabi ni Murray kay Nos na magtago upang hindi sila madiskubre. Unti-unting nagiging banta ang normal niyang buhay. Pagbalik niya sa apartment na binili niya, nakiusap si Murray kay Nos na tanggalin ang pagiging kandidato niya. Ayaw na niyang mamatay. Ngunit nalungkot ang anghel at sinabing kahit gawin iyon, mamamatay pa rin siya. Ipinaliwanag niya na ang mga napili bilang kandidato ay tumutugma sa isa sa 3 pamantayan. Una, yaong mga nais ng mamatay. Ikalawa, yaong mga may galit sa mundo. Ikatlo, yaong gustong baguhin ito. Wala siyang magawa kaya natutunan ni Murray na tanggapin ang kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Nos na may 3 uri ng anghel. Ang special rank angels ay may white at red arrows. Ang lower rank ay red arrow lamang. Ang mid rank ay may wings or red arrow. Sa 13 kandidato, 3 ang special rank.
Maaari silang ma-promote o ma-demote. Nagsimulang magplano si Murray kung paano haharapin si Metro. Kinabukasan, naghanda siya para sa opening ceremony sa paaralan. Iniwan niya si Null sa bahay upang hindi sila makilala. Ngunit sa kasamaang palad, sa paaralan ay may isang anghel na lumilipad ng mayabang. Patunay ito na may isang kandidato roon. Bago pa man siya makapaghanda, sumugod na agad ang anghel sa kanya. Sinabi ng lalaki na mahina siya dahil halatang halata raw ang emosyon niya, lalo na tumutulo ang pawis niya. Nag-usisa si Murray kung sino ang kandidato sa paaralan. Itinuro ng lalaki ang isang babae sa likuran niya. Laking gulat niya nang barilin siya ng pulang araw ng babae. Naging malabo ang isip niya at ipinahayag niya ang pag-ibig sa babae, kahit may kaunting katinoan pa rin siyang natitira. Ang babaeng iyon, na nagngangalang Saki, ay nagtanong kung anong rango ng anghel ang meron siya. Bagaman ayaw niyang sabihin, napilitang umamin si Murray na siya ay special rank dahil mayroon siyang white at red arrows at pati pakpak. Sumunod siyang pumunta sa kwarto ni Saki para maghintay dahil nasa ilalim pa rin siya ng epekto ng pulang araw. Pagbalik ni Saki, sinabi ng anghel nito na kailangan niyang kunin ang impormasyon mula kay Murray. Matapos makumpirmang hindi siya si Metro, iminungkahi ng anghel na maging tagapangalaga ni Saki si Murray dahil mid-rank lamang siya at may red arrow lang. Upang maiwasang mabaril ng iba pang kandidato, kailangan nila ng pakpak na wala kay Saki. Kaya kailangan niya si Murray. Dahil kontrolado pa rin siya, pumayag si Murray. Gumawa siya ng link para sa kanilang dalawa. Pagkatapos, dinala niya si Saki at ipinaikot sa himpapawid para masanay siya. Sa gitna ng paglipad, nalaman nilang magkababata pala sila. Nangako si Murray na tutulungan siya upang muli siyang makangiti gaya noon. Pagbalik nila, sinabi ni Revel, ang anghel ni Saki, na may nahuling kriminal si Metro at naghahanda ito para sa pampublikong pagbitay ngayong gabi. Ipinaliwanag pa ni Revel tungkol sa Diyos na pipiliin batay sa pagkatao, kilos, at pananalita ng mga kandidato. Ngunit lumilihis si Metro sa lahat ng iyon. Pinili niyang daanan ang landas ng dugo upang maging bagong Diyos. Gayunman, ang katotohanang nakukuha niya ang loob ng mga tao ay patunay na may binabalak siyang masama. At dahil nasa ilalim pa rin si Murray ng epekto ng pulang araw, kusang nagboluntaryo siya na makipagkita kay Metro upang harapin ito at pigilang saktan si Saki. Ngunit bago siya makagawa ng padalos-dalos, dumating si Nuz. Ipinaliwanag niyang kapag namatay si Murray, maililipat kay Saki ang special rank, at iyon ang layunin ni Revel para ma-promote si Saki. Nang mabunyag ang plano nito, napilitan siyang umatras. Pati si Saki ay pinigilan siya. Pagkatapos noon, nagmungkahi si Nuz na makipagtulungan sila kay Revel dahil kahit wala ang epekto ng pulang araw, matagal ng lihim na gusto ni Murray si Saki. Pagkaraan, iminungkahi ni Revel na tumira si Murray sa bahay ni Saki upang mas madali niya itong maprotektahan. Walang pagtutol si Murray at ganoon din si Saki. Kaya lumipas ang isang buwan. Patuloy na kumikilos si Metro na parang kabalyero. Nang umuwi siya, ipinakitang isa pala siyang mayamang binata. Naiinis siya dahil sa loob ng isang buwan, wala ni isang kandidato ang lumapit sa kanya. Tinanong niya ang anghel kung may paraan ito at may iminungkahi nga ito. Samantala, matapos ang isang buwan, kahit wala na sa bisa ng pulang araw si Murray, kapit na kapit pa rin siya kay Saki. Nangakong paprotektahan niya ito dahil ang makita siyang masaya ay siya ring kaligayahan niya. Pagkatapos nito, lumabas sa TV ang balita na wala na raw intensyon si Metro na makipagdigma kundi nais niyang makipag-alyansa sa iba pang 11 kandidato. Isang halatang bitag. Inimbitahan niya ang lahat na magkita sa isang stadium. Kahit alam ni Murray na bitag iyon, pinili pa rin niyang pumunta, kailangan niyang malaman kung sino ang kalaban nila. Hindi nagtagal, dumating sina Murray at Saki sa stadium na puno ng tao. Napansin ni Murray na 3 anghel ang naroon. Nang magsimulang mag-countdown ang lahat, lumitaw si Metro. Pagkatapos, sumulpat pa ang 2 Metro. Walang sabi-sabi, agad nilang inatake si Metro, ngunit hindi siya tinablan ng pulang araw. Ipinaliwanag naman ni Nuz at Revel mula sa bahay na si Metro ay tinamaan na ng pulang araw ng ibang kandidato, kaya hindi siya maaapektuhan ng pulang araw ng iba sa loob ng 33 araw. Dahil dito, naisip nilang hindi iyon ang tunay na Metro. Naging alerto sina Blue Metro at Yellow Metro. Ngunit sinabi ng Metro sa ibaba na ang dahilan kung bakit hindi sila makapagpana sa kanya ay hindi niya ipinapakita ang mukha. Kailangang makita ang mukha ng target bago gumana ang araw, at may second-segundong cooldown ito at 31.66 metro ang maximum range. Sa sandaling iyon, lumabas ang tunay na Metro sa malaking screen at sinabing pin lamang ang Metro sa ibaba para lumabas ang dalawa.
Kinumpirma niyang tama ang paliwanag tungkol sa kanilang teknik, ngunit nakalimutan nila ang isang bagay, ang special rank ay maaaring gumamit ng pulang arrow at white arrow ng sabay. Kaya ang cooldown niya ay 0.3 segundo lang. Pagkasabi nito ay umalis siya. Galit na galit sina Blue at Yellow Metro at balak nilang hulihin ang kasamang kontrolado upang tanungin. Bigla namang lumitaw ang isa pang kandidato na nais sumanib sa kanila para labanan si Metro. Pumayag sila, sa kondisyong tatamaan ng pulang araw ang babae. Ngunit mas mabilis si Metro, sumugod siya at tinamaan ng pulang araw ang babae, at naging 2-laban-2 ang laban. Binalaan pa niya ang dalawa na mag-isip ng mas matalino kung ayaw nilang mapatay sa isang iglap. Pagkatapos, nawala na naman siya. Sumigaw si Blue, nananawagan sa mga kandidato na nakahalo sa audience na lumabas at tumulong. Alam nilang walang sino man sa kanila ang gustong maging Diyos si Metro. Alam ni Murray na mas lalakas sila kapag nagsama-sama, ngunit pinili niyang manatiling nakatago. Lumabas pa ang dalawa pang Metro, Green at Pink, na nais sumanib. Wala silang pakpak, tanging mga araw lang. Kaya pumayag silang barilin sila ni Blue ng pulang araw. Pagkatapos, lumitaw muli si Metro, at napakabilis niyang nakipagpalitan ng pwesto sa isang fake kaya hindi iyon napansin ng apat. Sa loob ng 1 segundo, lumabas sa screen ang babaeng kontrolado niya. Agad siyang bumaril ng 2 araw ng sabay, pinatay si Blue at kinontrol si Yellow. Ipinakita rin na sina Green at Pink ay mga tauhan lang pala niya na binayaran. Ang dahilan kung bakit hindi tumalbog ang araw sa kanila ay simpleng dahil hindi sila tunay na kandidato. Kinuha ni Metro ang singsing at pakpak ni Blue, at ang kaluluwa nito ay nawala. Ibinigkis niya si Yellow at ang babaeng kasama nito, at sa harap ng natatakot na babae, walang awa niyang pinatay si Yellow, saka itinapat sa babae ang kanyang araw. Kahit kontrolado siya, dala ng instinct ang kanyang takot kaya pilit siyang kumawala. Lumitaw pa mismo ang anghel nito at nakiusap na iligtas ang kanyang kandidato. Handa na sanang gumalaw si Murray, ngunit pinigilan siya ni Noz, hindi pa daw iyon ang tamang oras. At walang habas na pinatay ni Metro ang babae. Pagkatapos, hinarap ni Noz si Metro. Sinabi niyang ang pagkamatay ng babae ay wala namang epekto sa kanya dahil hindi niya iyon kandidato, pero kapag siya, Metro, ang namatay, mayroon. Hinamon niya si Metro, sinasabing ang kanyang kandidato ang papatay sa kanya dahil iyon lamang ang landas papunta sa kaligayahan. Pag-alis ni Noz, umalis rin sina Murray at Saki kasama ng karamihan. 8 na lamang ang natitirang kandidato. Pag-uwi nila, bagsak ang kanilang mga loob. Sa kaibuturan, nais ng patayin ni Murray si Metro, ngunit hindi niya magawa. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama. Nag-usap sila tungkol sa pananampalataya ng kanyang ina at kung paano mapapanatili ang kaligayahan magpakailanman. Sinabi ng kanyang ama na dapat niyang ipaalala ito sa sarili, at binalaan siya na ang pinakamasamang bagay sa tao ay inggit. Kaya huwag na huwag siyang magpapaalipin dito. Ang pagiging makasarili ng mga tao ang nagdudulot ng mga digmaan. Kung maiiwasan ang inggit, mawawala ang mga digmaan, at maaaring marating ng tao ang walang hanggang kaligayahang sinasabi ng kanyang ina. Pagbalik sa kasalukuyan, iminungkahi ni Saki na maghanap sila ng karagdagang kakampi. Sigurado siyang nakita na ng ibang kandidato ang kasama ni Metro, kaya kailangan lang nilang hanapin ang mga hindi kumakampi rito. Sakto namang may dumating na isang kandidato sa bahay ni Saki. Agad naging alerto si Murray. Kaya sinabi ng lalaki na barilin siya ni Murray upang patunayan na hindi siya kontrolado ni Metro. Ngunit bago niya gawin, pinigilan siya ni Noz dahil pakiramdam niyang nagsasabi ng totoo ang lalaki. Umupo sila at nag-usap. Sinabi ng lalaki na 3 buwan na lang ang natitira sa buhay niya dahil sa cancer. Habang nakahiga siya sa kama at naghihirap, lumitaw ang isang anghel at binigyan siya ng pag-asa, sinabing mabubuhay siya kung magiging Diyos siya, maglalaho raw ang lahat ng sakit. Nang makita niya ang larawan ng kanyang asawa at mga anak, nagpasya siyang sumali sa laro. Ngunit nang makita niyang walang awang pumapatay si Metro, napagtanto niyang hindi niya ito kayang talunin. Kaya gusto niyang makipagtulungan kina Murray at Saki. Ibinunyag din ng lalaki na tatagal ang laban ng 999 na araw. At dahil alam niyang wala siyang pag-asang maging Diyos, ginamit niya ang pulang araw sa isang bilyonaryo upang makakuha ng pera at mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya. Lahat ng ginawa niya ay para sa mas tahimik at mas magandang kinabukasan nila. Pero kapag si Metro ang naging Diyos, tiyak na magigiba ang lahat. Kaya naisip ng lalaki ang isang paraan para pigilan si Metro, pagsamasamahin ang mga kandidato at hanapin kung sino ang karapat-dapat maging bagong Diyos. Gumamit siya ng 14 na pulang araw sa 14 na pribadong investigador at inilagay silang nakapalibot sa stadium upang tukuyin ang mga kandidato na nagkukubli.
Nakakita siya ng dalawa na karapat-dapat maging Diyos. Ngunit ayaw ni na Murray at Saki na maging Diyos. Gayunpaman, pumayag si Murray tumulong basta ipagpatuloy niya ang cancer treatment ng lalaki. Hindi niya iniisip ang sarili, ngunit iniisip ng pamilya niya iyon, kaya pumayag siya. Samantala, nakakuha na si Metro ng 3 pulang arrow, 1 white arrow, at 3 pares ng pakpak at nagsimula na siyang maghanda para sa susunod na plano. Sa bahay ni Saki, ipinakilala ng lalaki ang kanyang anghel, si Barrett, at sinabi niyang ang pangalan niya ay Moko, isang fashion designer. Ipinakita niya ang iba't ibang disenyo upang maitago nila ang kanilang mga pagkakakilanlan. Pagkatapos magsalita, umalis siya, sinasabing kapag hindi siya nakabalik, ibig sabihin patay na siya, at huwag na nila siyang hanapin. Kinabukasan sa isang Royal Academy, katatapos lang ng klase ni Kenneth Akametro nang yayain siya ng kaibigan niyang manood ng mga babae. Habang nagmamasid, nagtanong ang kaibigan niya kung ano ang hihilingin niya kung may isang kahilingan siya. Nais daw ng kaibigan niya na maglaho ang lahat ng mas gwapo sa kanya at mawala rin ang lahat ng pangit na babae. Hindi sumang-ayon si Kenneth dahil pati siya madadami. Nang balik ta rin sa kanya ang tanong, sinabi ni Kenneth na hihilingin niyang ibalik ang mga patay, isang bagay na taliwas sa batas ng buhay. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap nang hindi nila namalayang tapos na ang archery practice ng underclassman. Tumalon si Kenneth sa range at sinukat ang 12 ng arrow, 31.6 metro. Pero kung mag-o-overlap ang dalawang arrow, magiging 60 metro, at kung tatlo ay 70 metro, isang perpektong distansya. Pagkatapos ng klase, bumili si Kenneth ng bulaklak at umuwi upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang nagyelong katawan. Samantala, nakasagap si Moko ng isa pang kandidato, ngunit tumakbo ang batang lalaki nang lapitan niya ito. 4 na tao na lang ang hindi nila nakikilala. Sa puntong iyon, lumabas sa balita ang isang pumatay ng 3 batang babae at nag-iwan ng hamong mensahe. Naisip ni Moko na dapat nila itong pagtuunan. Hindi nagtagal, lumabas ang larawan ng sospek, isang dating amateur model na tumigil sa karera. Ayon sa CCTV, pumasok siya sa convenience store kasama ang isang batang babae at bigla na lang nawala. Pinaghinalaan ni Moko na isa siya sa mga kandidato o binigyan siya ni Metro ng pakpak o arrow. At tama nga, tinutokso niya ngayon ang isang estudyante at tila aliw na aliw siya nang biglang lumitaw si Metro, sinasabing bilasan niya ang trabaho bago ipagpatuloy ang mga pagdukot. Pag-alis ni Metro, naglabas ng kutsilyo ang babaeng mamamatay tao at sinimulan ang kanyang ginagawa. Sa grupo naman ni na Murray, naipon na nila ang impormasyon tungkol kay Metro. Mayroon siyang 3 pares ng pakpak at 4 na arrow, at kaya niyang ibahagi ang mga ito sa iba. Ang kondisyon para maibahagi ay dapat tamaan ng arrow ang tao. Dahil dito, maaaring pumatay ng malaya ang babaeng assassin sa loob ng 33 araw. Inisip ni Moko na posibleng patibong lang ito upang ilabas ang iba pang kandidato, at kung hindi nila pipigilan ang babaeng mamamatay tao, walang mangyayari. Ngunit hindi rin maaari na pabayaan niya itong maghasik ng lagim. Nagmungkahi siya ng plano, pain lang ang assassin, at kapag inatake nila ito, tiyak na lilito si Metro, sa kanila ibubuhos ang buong lakas upang lusubin siya. Si Murray ang gagawa ng papel na iyon. Ngunit ayaw niyang pumatay, naniniwalang sapat na ang paggamit ng pulang arrow. Ngunit binalaan siya ni Revel na kapag may tumama sa kanyang pulang arrow, tapos na ang lahat. Dahil kung pinaghandaan na ni Metro ang posibilidad na mamanipula siya at naghanda ng isa pang tao maliban sa babaeng mamamatay na may pulang arrow din, siguradong katapusan na ni Mai. Kahit ganoon, natatakot pa rin si Murray sa pakiramdam ng pagpatay ng tao. Sa sandaling iyon, binitawan ni Murray ang pinakamakatang ang linya sa kasaysayan ng anime, sinasabing mas pipiliin pa niyang siya ang mabuli kaysa mambuli, at mas pipiliin pang siya ang mapatay kaysa pumatay, sukdulang kahinaan. Nang marinig iyon, hindi na alam ni Moko kung luluhod ba siya kay Murray o kay Buddha sa templo. Tinukoy din niya na kaduwagan iyon, hindi pananampalataya, at nagbigay siya ng isang sitwasyon, kung papatayin na ni Metro si Saki, anong araw ang gagamitin ni Murray sa kanya. At kahit makita pa ni Murray si Saki na pinapatay, pulang arrow pa rin ang pipiliin niya, talagang wala ng pag-asa. Paano pa raw mamahalin ng sino man ang lalaking ito? Dahil sa hindi matatag na pag-iisip ni Murray, pansamantalang tinapos ni Moko ang pagpupulong at sinabing itutuloy nila kinabukasan. Samantala, hinahayaan ni Kenneth ang babaeng mamamatay na patayin ang lahat ng pangit na babae sa mundo, eksaktong tugon sa hiling ng kaibigan niya. Kinabukasan, iniulat ng balita ang panibagong biktima ng babaeng mamamatay. At base sa lokasyon kung saan nawala ang babae sa Shibuya, nahulaan ni Moko ang posisyon ng killer.
Pagkatapos ay pinuntahan niya sina Murray at Saki, dala ang dalawang bag na naglalaman ng baril, mga sandata kapalit ng White Arrow para ipaglaban ang katarungan. Muling nagatubili si Maria habang hawak ang baril, pero prangkang sinabi ni Moko na wala siyang pakialam sa iniisip ni Murray. Basta't para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, gagawin niya ang kahit ano. At ang tinatawag na pananampalataya ni Murray ay hindi makapipigil sa babaeng mamamatay na pumatay. Pagkatapos ay inilatag niya ang plano para mahuli ang killer. Sa oras na iyon, kakapatay lang ng babae ng isa pang estudyante at lumabas siya para humanap ng bagong biktima. Inihagis niya ang bangkay mula sa tuktok ng isang tore para makaagaw ng atensyon. Nang puntahan iyon ng mga pulis, tinamaan niya sila ng pulang araw at inutusan na itapon ang bangkay kahit may isang opisyal na pilit lumalaban. Alam ni Moko na pinlang ang babaeng mamamatay para lumabas ang ibang kandidato at mapatay sila ni Metro. Kaya gumawa siya ng plano para ilabas si Metro at atakihin. Hindi na niya magamit ang pulang araw dahil naabot na niya ang maximum na 14 na tao sa stadium. Ipinaliwanag din ni Barrett na kung binaril ni A si B ng pulang araw at inutusan si B na barilin si A pabalik, tatama pa rin ang pangalawang pulang araw at magpapalit ng papel ang dalawa. Iyon ang paraan nila para atakihin si Metro. Naghanda sina Moko at Murray. Kasama nila sina Barrett at Nas habang sina Revel at Saki na natili para magbantay. Bago umalis, sinabi ni Moko kay Mariah na maging mas matalino kung ayaw niyang mawala ang mga mahal niya at papatayin niya ang babaeng mamamatay kung hindi lilito si Metro dahil kung makaligtas ito, mas marami pang mamamatay. Umalis silang dalawa. Hinarap ni Moko ang babae habang naghihintay si Murray ng pagkakataon. Sa gulat ni Murray, sumabog ang buong tore. Naipalipad palabas si Moko ngunit nasalo siya ni Mai. Mabuti na lang at protektado siya ng suit. Sinabi niya kay Murray na hindi mabuti ang pagpatay pero binalaan siyang huwag maging malambot ang puso dahil nagsisimula pa lang ang totoong laban. Lumabas si Metro sa likuran nila. Patuloy na nangaral ang bida na mali ang pumatay pero ayaw iyon marinig ni Metro. Para sa kanya, natural ang isakripisyo ang ilan para mailigtas ang nakararami. Sumigaw si Murray na hindi niya mauunawaan ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Pero mas nauunawaan iyon ni Metro kaysa kanino paman dahil namatay ang nakababatang kapatid niyang minamahal. Nakita ni Murray na walang saysay ang salita, kaya sinubukan nilang pigilan si Metro. Kahit dalawa sila laban sa isa, hindi nagpatalo si Metro. Tinawag niya ang special rank angel niyang si Mesa. Nagpakita rin sina Barrett at Naz. Pero bago magsimula ang laban, ibinunyag ni Metro na may nailagay siyang mga bomba sa iba't ibang lugar. Kapag hindi nila siya pinigilan, sisubog ang mga iyon at maraming mamamatay. Para maiwasan iyon, iminungkahi ni Moko na isa lang sa kanila ang dapat mamatay sa labang iyon. Pumayag si Metro at nais niyang kunin ang pakpak at araw ni Moko. Kaya tumayo si Moko at hinayaan siyang patayin siya. Sa sandaling iyon, nagkaroon si Murray ng pagkakataon na barilin si Metro pero pinili niyang sirain ang White Arrow nito upang mailigtas si Moko. Pagkatapos ay sumugod siya at nagbanggaan sila ng mabilis. Pinaglalaroan ni Metro si Mirai gamit ang White Arrows habang si Mirai, tulad ng hayop na hayop, ay pilit na sinusubukang itusok ang pulang araw sa kanya. Ang banggaan ng kanilang mga araw ay lumilikha ng madidilim na puwang sa hangin. Habang abala si Metro sa kasiyahan niya, umatake mula sa likod ang Uncle Moko. Sunod-sunod niyang pinaputokan ang armor ni Metro dahilan para bumagal siya. Sinamantala iyon ni Murray at sumugod para saksakin siya, pero sa isang iglap nakita niya ang mukha ni Metro. Nagdalawang isip siya at nakatakas si Metro. Bumalik sila sa bahay ni Saki. Nanginginig pa ang katawan niya. Buong buhay niya, tiniis niya ang karahasan. Hindi iyon lakas, kundi kahinaan. Isa siyang duwag na hindi kayang lumaban. Ayaw niyang pumatay, pero itinulak siya ni Metro hanggang sa puntong iyon. Hindi na niya alam ang gagawin. Biglang lumitaw si Mas at sinabing kailangan niyang lumaban upang maging masaya ang lahat. Ngunit natatakot pa rin si Mariah sa labang may patayan. Binigyan siya ni Uncle Nico ng pahinga para kumalma, at bukas ay pag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakita niya sa mukha ni Metro. Sa mga sumunod na araw, si Murray, parang manyak, ay laging nakadikit kay Saki. Samantala, narinig ni Uncle Moko mula kay Revel ang dahilan kung bakit napili si Saki. Natagpuan daw niya ito nang papunta na sa dagat para wakasan ang buhay niya at ang matalik na kaibigan ni Kenade ay lihim na napagtanto kung sino siya dahil napanood niya ng live ang laban kahapon at nakita niyang nasugatan si Metro. At ngayon, pati si Kenade ay may mga sugat. Pagbalik sa bahay ni Saki, nakakuha lamang ng kaunting impormasyon si Uncle Moko bago tumigil dahil hindi pa nakakabawi ang dalawa sa kanilang diwa.
Nang gabing iyon, habang nakahiga si Murray para matulog, lumapit si Saki at sinabing kailangan nilang mag-usap, at inimbitahan siyang humiga sa kama kasama niya. Medyo nag-aalala si Revel dahil sa nakikita niya, hindi gaanong mapagkakatiwalaan si Murray. Pero sinabi ni Saki na lumabas muna siya sandali para makapag-usap silang dalawa. Pagkarinig ni Muz yun, hinailan niya agad si Revel palayo. Pagkatapos, humiga rin si Murray sa kama kasama si Saki. Matapos ang ilang segundong katahimikan at tensyon, si Saki ang unang nagsalita. Sinabi niyang gusto na niyang mamatay, kahit magkaibigan sila, wala raw siyang nagagawa para tulungan siya sa laban na ito. Nakaupo lang siya at pinapanood si Murray na ipinagtatanggol silang lahat. Ikinwento niya ang kabataan nila, madalas silang maglaro noon. Nang makakuha si Murray ng 4-leaf clover, gusto rin ni Saki makahanap pero kahit anong hanap niya, wala siyang makita. Kaya ibinigay iyon ni Murray sa kanya. Ang 4-leaf clover ay simbolo ng swerte at kaligayahan. Noon, ganoon lang kasimple ang pagiging masaya. Pagkatapos, inamin ni Saki na nakisali rin siya sa pagbubuli kay Murray noon. Sumama siya sa mga kaibigan niyang pintasan at asarin siya. Labis siyang nagsisisi kapag naiisip iyon. Kaya noong magtatapos sila ng junior high, nang makita niyang naglalakad si Murray mag-isa, hinabol niya ito para humingi ng tawad at ibalik ang 4-leaf clover. Pero ang nadatnan niya ay ang sandaling tumalon si Murray mula sa mataas na palapag. Dahil sa labis na gulat at pagsisisi, iniisip na siya ang dahilan kaya ginawa iyon ni Murray, nais din niyang wakasan ang buhay niya. At sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Revel at sinabing buhay pa si Murray. Nang maging magkakampi sila, hindi siya tinrato ni Maria tulad ng dati. Sa halip, mas naging mabait pa ito sa kanya. Mas lalo lang itong nagdagdag ng bigat sa kanyang puso. Kaya gusto niyang patayin na siya ni Mai. Wala siyang sinabi. Sa harap ng pagsusumamo ni Saki na mamatay, dinala siya ni Mariah sa labas. Pagkatapos ay hinayaan niya itong mahulog ng malaya upang siya mismo ang magpasya kung nais niyang mabuhay o mamatay. Nang bitiwan niya ang kamay nito, pilit kumapit si Saki sa kamay ni Murray. Totoo, gusto pa rin niyang mabuhay. Gusto pa rin niyang lumaban kasama si Murray at si Uncle Moko. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Murray. Sinabi niyang hindi niya kailanman kinamuhian o tinaniman ng galit si Saki. Inimbitahan pa niya ito na kapag natapos ang lahat, sabay silang maghahanap ulit ng 4-leaf clover. Ang mga salita ni Murray ay parang gunting na pumutol sa bigat na dala ni Saki sa kanyang puso ng napakahabang panahon, at muli siyang nakangiti. Kinabukasan, nagdala si Uncle Moko ng bagong impormasyong nakuha niya mula sa paglalarawang ibinigay ni Murray kahapon. Mas masigla na si Saki at iminungkahi niyang magsaliksik pa sa mga pribadong ospital kung may taong tumutugma sa hinahanap nila. Nagmungkahi rin siya ng bagong base. Pinili ni Saki ang isang simbahan. Napagtanto ni Uncle Moko na makatuwiran iyon at sinabing siya na ang bahala. Bukod pa rito, nagdisenyo rin siya ng bagong kasuotan para kay Saki. Nagpasalamat ito, saka tumingin kay Barrett at nagtanong kung may paraan para magkaroon siya ng pakpak dahil gusto niyang protektahan ang sarili niya. Sinabi ng anghel na iisa lang ang paraan, kunin ang pakpak mula sa mga kandidatong namatay. Ang pangalawa ay ang paraan ng pagbabahagi, katulad ng ginawa ni Metro sa kanyang assassin. Ang pangatlo ay ipamana ng kandidatong namatay sa sakit o aksidente. Gagawin sana iyon ni Uncle Moko. Naglagay siya ng baril sa tabi niya. Kapag papatayin na siya ni Metro, tatapusin niya ang sarili upang maipasa ni Barrett ang pakpak kay Saki. Ngunit tumanggi si Saki sa paraang iyon. Gusto niyang mabuhay pa si Uncle at sama-sama nilang talunin si Metro. Ang pagbabago at tapang na ito ay labis na ikinagulat ni Uncle Moko. Sa sandaling iyon, nagmungkahi si Revel ng mas mabuting paraan, ang mapataas ang ranggo ng anghel. Sinabi ni Barrett na tutulungan niya ito. Ipapalit niya ang kanyang ranggo upang ma-promote si Revel sa special rank. Matapos maayos ang lahat, umuwi si Moko para maglaro kasama ang kanyang anak na babae. Tuwang-tuwa ang bata nang marinig niyang may inihanda pala ang ama niyang kasuotan para sa nalalapit niyang piano performance. Sinabi ni Moko na sabik na rin siya rito. Pagkatapos maglaro, bumalik si Uncle Moko sa kanyang silid. Kahit ang wedding dress ng anak niya ay inihanda na niya sakaling hindi siya umabot sa araw na iyon. Kinabukasan sa opisina ng mga private detective, may isang kandidato na dumating para hanapin ang mga detective ang kontrolado ni Moko. Gumamit siya ng kutsilyo para pilitin silang magsabi ng impormasyon kung sino ang hinahanap niya. Samantala, ang grupo ni Murray ay nakarating na sa bago nilang base, ang simbahan. Malaya nang nakakalipad ang mga anghel. Binigyan rin ni Uncle Moko si Saki ng bagong kasuotan upang subukan habang naghahanda si Revel para sa promotion.
Pagkatapos magbihis, lumabas si Saki na mukhang isang gintong pusa. Dinisenyo iyon ni Moko para sa estilo niyang pang-ambush. Sa sandaling ito, biglang bumalik ang isa sa mga pulang araw ni Uncle, ibig sabihin ay may namatay sa mga detektibo. Nakaramdam ng kaba si Moko at tinawag si Murray upang maghanda at sumama sa kanya. At totoo nga, ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari. Natunton ng kandidato ang bahay ni Uncle. Sinabi ni Miko kay Murray na harapin ito habang siya namay papasok sa bahay upang hanapin ang asawa at anak, ngunit wala sila doon. Ang wedding dress ay winasak. Nagpanik si Uncle at napasigaw, habang si Murray ay nakaharap ang kandidato. Hindi gumamit ng araw ang lalaking ito, kundi espada. Ngunit hindi niya ipinaglaban ito. Sa halip, umalis siya. Pumunta siya sa isang abandonadong amusement park kung saan niya dinala bilang hostage ang mag-ina ni Uncle Miko. Lumipat ang kwento sa nakaraan ng lalaki. Simula, pagkasilang, ay mayroon ng pangit na mukha. Pagtanda niya, nakamit niya ang kombinasyon ng pagiging mahirap at pangit kaya naging pantirya siya ng pambubulas. Nagpatuloy ito sa buong buhay eskwela niya. Minsan, pauwi galing paaralan, nakita niya ang sarili niyang ina, sinusubukang lumipad ng walang pakpak. Dahil sa sobrang kawalan ng pag-asa, naisip din niyang sundan ang ginawa nito. Pero biglang lumitaw ang isang low-rank angel. Sinabi nitong bibigyan siya ng kapangyarihan at tinanong kung gusto niyang baguhin ang mundo. Siyempre, hindi niya iyon tinanggihan. Ang una niyang ginawa ay gamitin ang pulang palaso sa babaeng gusto niya. Pero nang mahalikan niya ito, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam sa sarili dahil ginamit niya ang kapangyarihan para lang mapalapit sa isang tao. Ikinwento sa kanya ng anghel ang tungkol kay Metro, at dito niya nakuha ang motibasyong magbago. Kalaunan, nagpa-plastic surgery si So at nagsimulang mag-ensayo. Hanggang sa dumating ang araw na tinitingala na siya ng mga babae kahit hindi gumagamit ng pulang palaso. Pero kahit ganoon, hindi pa rin niya alam kung paano magsimula ng pag-uusap sa kanila. Isang araw, pinanood ni Sue ng live ang laban ni Metro laban kina Moko at Murray. Nakita niyang papatalo si Metro, isang bagay na hindi niya matanggap. Kaya nagpasya siyang tulungan ito. Kahit binalaan siya ng anghel na mamamatay siya, binaliwala niya iyon dahil gusto niyang makita ang magulong mundong lilikha ni Metro. Pagkatapos maging bagong Diyos si Metro, sinimulan ni Sue ang pagkalap ng impormasyon para hanapin siya. Nagsimula siya sa mga doktor sa mga pribadong ospital, at nakakuha ng impormasyon tungkol sa isang mayamang binata na kamakailan lang ay nagpatulong para mapanatiling maganda at puno ng sigla ang katawan ng kanyang kapatid. Patuloy na naghanap si Sue ng DNA ni Metro gamit ang mga bakas na naiwan nito pagkatapos ng mga laban, at natuntun niya ang eskwelahang pinapasukan ni Kenade. Kinontrol niya ang isang babae para ihatid ang mensahe kay Kenade, at saka nagayos ng tagpuan sa gym ng paaralan. Pagkarinig ng impormasyon, pinatay ni Kenade ang babae sa harap mismo ng kaibigan niya. Pagkatapos, kinontrol niya ang isang tao upang magpanggap bilang siya at iyon ang ipinadala niya para makipagkita kay Sue. Si Kenade mismo ay hindi pumunta, ngunit tinawagan niya ito sa video at sinabi ang hangarin niya maging alagad niya. Matapos mag-isip, pumayag si Kenade, sa kondisyon na ilalagay ni Sue sa bitag si Moko, at ngayon ngay naisakatuparan na niya ito. Gumamit si Sue ng 13 pulang palaso at nag-iwan ng isa para sa laban. Samantala, si Uncle Moko, na naglulupasay sa dalamhati, ay ibinalik sa tamang pag-iisip ni Barrett. Doon tumawag si Kenade para sabihin kung saan niya dinala ang asawa at anak ni Moko. Agad na umalis sina Uncle at Murray, samantalang si Saki ay naiwan dahil hindi pa tapos ma-promote si Revel. Muli, ang pagiging naiwan ay nagdulot kay Saki ng pakiramdam na wala siyang silbi. Kaya bumalik agad si Revel sa Ascension Room para tapusin ang proseso ng mas mabilis. Pagdating ni Moko at Murray sa abandoned amusement park, nakita nila si Sue, na kinulong na ang asawa at anak ni Moko sa isang one-way glass house. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Moko para iligtas ang kanyang pamilya. Naisakatuparan na ang bitag ni Sue. Nang papatamaan na niya ng pulang palaso ang asawa ni Moko, tinutukan siya ni Murray gamit ang puting palaso, kaya napilitan si Sue na lumipad palayo. Nagpalit si Murray sa pulang palaso para ipagtanggol sila habang si Moko ay naghahanap ng paraan para makalabas sa glass house. Walang bisa ang mga bala, kaya naghanap siya ng ibang paraan. Sa labas, iniutos ni Kenade kay Sue na kumilos ayon sa kanyang mga utos. Pagsapit ng hapon, dumating sina Metro at Sue, na bumuo ng pincer attack laban kay Murray. Para maiwasang maipit, pumasok si Murray sa glass house kasama ang pamilya ni Moko at lumalim pa sila sa loob. Hindi maintindihan ni Sue kung bakit ganoon kabilis sumugod si Moko, ngunit sinabi ni Kenade na iyon ay dahil sa pag-ibig, mahal niya ang kanyang pamilya at handang isugal ang lahat.
Nayanig ang emosyon ni Sue dahil ang pag-ibig ang bagay na pinakananais niyang makamtan. Nainip si Metro at iniwan si Sue upang magbantay habang siya ay naghahanda ng ibang bagay. Sa loob, kumikilos sina Moko at Murray habang tinatalakay ang plano. Alam ni Murray na maaaring nakikinig si Kenade, kaya nagkunwari siyang sinasabi ang plano, sabay-sabay silang naglabas ng kilos. Pero kahit walang naramdamang paggalaw, wala ring nakitang lumabas si Kenade. Inakala niyang nag-stop motion lang si Murray para lituhin siya. Nagbantay si Sue hanggang gabi, walang nangyari. 2 araw pa siyang nagbantay. Kahit umalis na sina Naz at Barrett, kumbinsido pa rin siyang nasa loob ang dalawa. Samantala, magsisimula na ang ascension ni Revel. Kinilala ng kasalukuyang Diyos ang kanyang pagsisikap at agad itong itinaas bilang special rank. Bigla nang nagpakita si Saki sa amusement park. Ipinaliwanag ni Barrett ang sitwasyon, sina Moko at Murray ay nasa sukdulan at hindi na makalipad. Dumating ang anghel ni Sue upang batiin si Revel at itinuro si Saki bilang susi para mailigtas sila. Habang nagbabantay si Sue, tinamaan siya ni Saki ng pulang palaso. Agad siyang nabighani sa kanya. Kahit tapat pa rin siya kay Metro, natabunan ng damdamin ang kanyang katwiran. Nilayo siya ni Saki sa pwesto niya. Humingi si Sue ng pahintulot kay Metro para mag-curl at mabilis na tumakas. Lumipad siya diretso kay Saki. Nang usap si Saki na parang umiiyak, hinihiling ang tulong niya para iligtas sina Moko at Murray. Hindi niya natanggihan. Pagkarating, buong lakas niyang binasag ang salamin mula sa labas. Nakipag-ugnayan si Revel kina Moko at Murray, sinasabing maghanda na sila. Sumigaw si Kenade, inuutusan si Sue na huminto at inaanyayahan siyang maglingkod sa kanya. Ngunit tumanggi na ngayon si Sue. Natauhan siya, hindi lang dahil sa panibagong pagtingin niya kay Saki, kundi dahil nakita niya mula kay Moko kung ano ang tunay na pagmamahal ng pamilya. At naranasan niya ito sa presensya ni Saki. Kaya ngayon, gagawin niya ang lahat para sa kanya. Ang mga salita ng mga taong may ayaw sa buhay ay wala ng halaga sa kanya. Nang mabasag na niya ang salamin, dumating si Metro kasama ang 3 pang kandidato. Tumayo si Sue sa harap ni Saki upang siya'y maprotektahan habang nakatakas sina Moko at Murray sa crack na ginawa ni Sue. Ngayon, magiging 4 laban sa 4 ang labanan. Gayunpaman, lumapit si Revel upang makipag-ayos, batid na hindi lalaban si Metro maliban kung makakakuha siya ng kalamangan at dahil rin sa naabot na ni Moko ang kanyang limitasyon. Sa sorpresa ng lahat, pumayag si Metro. Pagkatapos, dinala ni Saki pabalik sa simbahan ang asawa ni Uncle Moko, saka bumalik sa amusement park. Dumating siya upang kunin ang anak niya at bago umalis, sinabi niya kay Murray ang mga sinabi ni Revel. Nang buo na ang koponan, iniutos ni Saki kay Sue na patayin si Metro. Pagkatapos, sina Saki, Uncle Moko, at Murray ay nagtutok ng pulang mga pana sa isa't isa upang maiwasan ang pagkontrol. Tumungo si Sue sa harap ng kalbong lalaki na may mga baril. Nagpapaputok ito habang ipinagmamalaki ang kanyang mga armas, ngunit madaling nakaiwas si Sue dahil para sa kanya, ang lahat ay para bang mabagal na pelikula. Gayunpaman, hindi niya may panig ang isang hiwa dahil napakabilis din ng lalaki. Tumalon ang lalaki ng mataas at gumamit ng rockets, tinamaan si Sue at nataman siya sa pader. Akala niya tapos na, ngunit biglang lumitaw sina Mariah at Saki mula sa likuran, sina Kian at nilok ang pakpak ng kalbong lalaki bago siya hilahin sa lupa kung saan naghihintay na si Sue. Isang hiwa lang, naputol ang ulo ng kalbong lalaki. Ngayon, 4 laban sa 3 na lang. Galit na ipinadala ni Metro ang baliw na doktor sa labanan. Mahilig ang babaeng ito sa mga lason. Pagdating niya, ipinakita niya sa grupo ni Mai ang isang nakamamatay na virus. Kinuha niya ang isang daga, pinainom ng isang hinga, at sa loob ng ilang segundo, sumabog ito. Naniniwala ang doktor na kung lalabas ito ng maraming inosenteng tao ang mamamatay. 2 paraan para mapaganya ito, isa ay ang pindutan sa kanyang kamay, at ang isa ay ang pindutan sa loob ng kanyang puso. Ngunit sinabi niya, kung may voluntaryong magiging test subject at tatanggap ng virus, walang iba pang mamamatay. Walang pag-aalinlangan, itinuro ni Metro si Murray at sinabi na siya ang hostage. Walang nagawa si Murray kundi lumapit sa doktor. Iniutos ng doktor kay Moko at Sue na ibaba ang kanilang mga armas. Dahan-dahang lumakad si Murray patungo sa kanya. Ayaw ni Saki na mamatay siya at patuloy na sumisigaw, ngunit pinasiguro siya ni Sue. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, nag-isip ang lahat ng paraan upang iligtas si Murray nang hindi pinipindot ng baliw na babae ang pindutan. Nang malapit na siyang injeksyonin, biglang lumabas ang kanyang mga pakpak si Murray. Nang makita iyon, agad niyang pinakawalan ng virus, ngunit tinusok ito ni Murray ng puting pana, na winasak ito.
Ipinaliwanag ni Barrett na dahil karamihan sa mga selula ay galing sa katawan ng tao, kayang patayin ng pana ang virus, at dahil sa pagtusok sa vial, hindi makakalabas ang virus. Hinimok ni Moko si Murray na patayin siya dahil hindi siya makakatiyak kung may iba pa siyang virus. Hindi magamit ang pulang pana dahil ginamit na ito ni Metro sa kanya. Nag-atubili si Murray, naaalala ang mga sinabi ng kanyang mga magulang. Nahuli sa panloob na tunggalian, napagod si Moko at bumagsak sa lupa, ngunit patuloy pa rin na itinutok ang kanyang baril kay Metro. Ayaw ni Metro na hayaang mag-atubili si Murray magpakailanman, kaya tumira siya ng puting pana kay Moko. Agad siyang hinabol ni Murray. Sa puntong ito, parang kailangan ng anime na palitan ang pangunahing karakter dahil napaka hindi kapaki-pakinabang ni Mariah. Ngunit sumigaw si Saki, hindi. At agad na pinrotektahan siya. Halos natama ni Murray ang puting pana ni Metro, ngunit ang syringe ay patuloy na lumilipad sa kanya. Lumitaw si Sue, pinutol ang dalawa sa mga syringe, ngunit hindi niya naabutan ang huli. Ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga kay Saki. Bago mamatay, nagawang ihagis ni Sue ang kanyang katana at napatay ang doktor. Kahit na natunaw ang kanyang katawan, tinanong pa rin niya si Saki kung siya'y nasaktan. Sa huli, masaya siya na ipinanganak siya at nakilala siya. Ilang sandali pagkatapos, lumitaw ang mga anghel ni Sue at ng doktor upang kunin ang kanilang kaluluwa. Natanggap ni Saki ang bracelet ni Sue. Galit sa kabalastugan, kinretiko ni Metro si Murray, sinasabing kahinaan niya ang dahilan ng kamatayan ni Sue. Kung hindi naging tanga si Murray at kumilos ng mas matino, hindi sana namatay si Sue. Tumindig ang pangunahing karakter ng anime. Sinabi ni Murray na malungkot siya dahil namatay si Sue, ngunit kahit sino man ang mamatay, malungkot pa rin siya. Kaya kailangan niyang patuloy na mabuhay. Mali ang pumatay. Natagpuan ito ni Metro na masyadong sentimental at agad na tumira ng puting pana kay Moko. Agad siyang sinagip ni Murray. Sa ngayon, halos hindi na huminga si Moko. Iniabot ni Murray kay Saki upang alagaan. Tinawag ni Metro ang huling kasama niya sa labanan, ngunit ang bata ay nanginginig at tumakas. Ngayon, isa na lang laban sa isa sina Kenade at Murray. Nagpalitan sila ng salita, ang isa ay nakikipaglaban para sa ideal, ang isa para sa personal na kaligayahan. Humingi ng set ng mga patakaran si Metro para sa duel upang maiwasan ang pandaraya at pinayagan si Murray na itakda ang mga ito. Matapos mag-isip, iminungkahi ni Murray na huminto sa paglipad ang dalawa at magpapalitan sa pagtira ng pana sa isa't isa. Idinagdag ni Metro, isang tumira, isang umiwas sa turn, at sa bawat palya, kailangang humakbang ng mas malapit. Pumayag, bumaba sila at nagharap sa isa't isa. Bumato si Metro ng barya upang alamin kung sino ang mauuna, ngunit biglang umatake. Sa kabutihang palad, na-block ni Murray gamit ang pulang pana. Nagpatuloy silang lumapit. Tumira si Mariah ng pana. Pinigilan ito ni Metro at muling lumapit. Sa mayabang na deklarasyon ni Metro na siya ang mananalo at matatalo si Mariah, ipinakita sa amin ang nakaraan ni Kenade. Dati siyang may napakagandang nakababatang kapatid na babae. Tiningnan siya ni Kenade bilang perpeksyon. Kaya minahal at pinrotektahan niya ito, ginagawa ang lahat para sa kanya. Ngunit isang araw, naganap ang isang insidente nang sabihin ng kanyang kapatid na babae na gusto niya ang isang lalaki sa kanyang klase. Labis itong ikinagulat ni Kenade. Natakot siyang masira ang kanyang kapatid sa mga makamundong bagay. Pagkatapos, ipinakita ni Kenade ang kanyang baluktot at labis na overprotective na kalikasan sa kanyang kapatid. Habang sa unang pagkakataon ay nakita ng kapatid niya na nakakatakot ang kanyang kuya, agad siyang tumakbo para makatakas, ngunit hinawakan siya ni Kenade. Nagkapalitan sila ng puwersa, at sa kaguluhang iyon, natamba ang kapatid at nataman ang ulo sa sulok ng pader, agad na namatay. Labis na nagpanik si Kenade sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit sa kanyang isipan, naisip niya na hanggat panatilihin niya ito sa ganitong estado, mananatili itong maganda magpakailanman. Kaya nagdao si Kenade ng peking libing at lihim na isinelyo ang kanyang bangkay upang mapanatili ang kagandahan nito. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na hindi sapat ang kagandahan lamang. Nais niyang muling mabuhay ang kanyang kapatid. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, naisip ni Kenade na magpakamatay upang makasama siya. At doon lumitaw ang kanyang anghel. Sinabi nito na may paraan upang buhayin muli ang kanyang kapatid, maging Diyos at gawing anghel ang taong mahal niya. Matapos maalala ito, pinutok ni Metro ang pana kay Murray, at muli nitong matagumpay na na-block. Sa panahong ito, naipapakita na sa live broadcast sa mga tao ang kanilang labanan. Ang distansya sa pagitan nila ay 20 metro na lamang. Ang labanan ay nakasalalay na lamang sa reflexes.
Nagpatuloy si Metro sa kanyang pagpapakasarap sa sarili, sinasabi na karapat-dapat siyang maging bagong Diyos, siya ang pinili, at ang paggamit ng kapangyarihang ito ay isa sa mga opsyon. Pagkatapos, si Mai naman ang pumili. Dahil malapit na ang distansya, sapat ang puwersa ng tirada upang bahagyang itaboy si Metro bago niya naswat ang pana. Muling lumapit ang distansya sa pagitan nila. Ngayong pagkakataon, nakasalalay na lamang sa reflexes kung sino ang mas mabilis. Medyo naguluhan si Mariah dahil hindi niya alam kung maa-block niya sa tamang oras. Sa sandaling ito, nagsalita si Saki. Iminungkahi niya na susuko na siya at hayaang maging Diyos si Metro kung ititigil nito ang laban. Ngunit si Mariah ang unang tumutol. Sinabi niya na nakapatay na si Metro ng napakaraming inosenteng tao. Hindi siya maaaring maging Diyos nang hindi nagbabayad ng presyo. Gayunpaman, iginiit ni Metro na karapat-dapat ang mga pinatay niya dahil sila raw ay basura ng lipunan. Naniniwala siyang tama siya na siya ang kataas-taasan at nakatayo sa ibabaw ng lahat, at kapag naging Diyos, ipatutupad niya ang kanyang ideolohiya. Babaguhin niya ang mundo, aalisin ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay, at lilikha ng lipunan kung saan lahat ay mamumuhay ng marangya. Hindi na ito labanan para sa Diyos, kundi politika, dahil bawat salitang sinasabi ni Metro ay nakakarating sa mga tao. Idineklara pa ni Metro na aalisin niya ang mga parasite na nabubuhay sa buwis, at mawawala ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap kapag na-exterminate ang mahihirap. Ngayon, ang sinasabing pagkakapantay-pantay na kanyang itinuro ay naging diskriminasyon sa uri. Sinabi ni Metro na ang sangkatauhan ay walang diferensya sa mga alimango sa balde, kapag umaakyat ang isa, hinahatak pababa ng iba. Ang mga ipinanganak sa mayayamang pamilya ay nakakahanap ng kasiyahan pisikal at emosyonal. Ang magaganda ay nagbubunga ng mas magaganda. Ang pangit ay nagbubunga ng karumal-dumal. Kinamumuhian niya ang mundong kailangang huminga sa parehong hangin kasama ang mga pangit na iyon. Sinabi rin ni Kenneth na isang kaibigan ang minsang nagsabi sa kanya na kung magkakaroon siya ng hiling, hihilingin niyang mawala ang lahat ng pangit na tao. At kung ang mayayamang tao ay pangit, papatayin din niya ang mga ito. Ang layunin ay lumikha ng mundong puno lamang ng magagandang tao at mayayaman, habang ang magaganda ngunit mahirap ay magiging alipin. Habang nakikinig sa kanyang pagpapaliwanag, nakalapit na si Murray sa loob ng 5 metro mula sa kanya. Sa ganitong distansya, imposible nang mag-block, tanging pagtakas na lang ang natira, na halos katumbas ng pagkatalo. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtanong si Murray kung ang metro sa harap niya ba ay ang tunay na metro. Dahil sa alam niya, hindi kailanman lalaban si Metro ng walang kalamangan, lalo na sa patas na laban. Nakita ang sobrang pagiging inosente ni Murray, ipinakita ni Metro ang kanyang mukha. Matapos matiyak na hindi na nag-aalinlangan si Murray, pinanood ng FBI ang broadcast. Tumayo si Murray sa posisyon ng opens iba habang natatakpan ang langit ng ulap. Diretsong umatake si Murray kay Metro sa halip na magtira ng pana. Epektibo ang sorpresa, at hindi tumama ang puting pana ni Metro. Ngunit hindi maiipit ni Murray ang kanyang pulang pana kay Metro dahil may nakabaon na itong isa mula sa iba. Bukod dito, nagawa pa ni Metro na mablock gamit ang sariling puting pana. Ngunit kumalat si Murray ng kanyang mga pakpak at itinulak si Metro pabalik. Nakalok ang kanyang mga braso upang hindi magamit ang mga pana, at ginamit ang mga pakpak upang takpan ang mukha ni Metro, na nagdulot ng takot sa huli. Imposible siyang tanggalin dahil, ayon kay Barrett, intangible ang mga pakpak. Natakot siya dahil kung matamaan ng pulang pana, mamamatay siya kay Moko. Gusto man ni Murray o hindi, dahil kanina pa'y tinutukan na siya ng pulang pana ng kanyang tiyuhin, kinuha niya ang kutsilyo at tinusok ito. Ngunit ang suit na dinisenyo ng kanyang tiyuhin ay patuloy na nagprotekta sa kanya, kahit kaunti lang ang sakit. Sa kawalan ng pag-asa, tinawag niya ang kanyang anghel upang tulungan siyang palitan ang kamay sa paggamit ng pana. Ngunit bago niya magawa iyon, dumating si Saki at kinandado ang kanyang kabilang braso. Nagkapalitan sila at sa wakas, nakontrol nila si Metro. Ang natira ay nasa kamay na ng Uncle Miko. Dahan-dahan niyang dinala ang kanyang baril kay Metro. Si Kenneth sa sandaling ito ay alam na kung ano ang nararamdaman ng isang biktima na malapit ng mamatay. Nakiusap siya kay Mai na tulungan siya, at ginamit ang prinsipyo ni Murray na huwag pumatay upang pukawin ang kanyang habag. Ngunit kahit na naantig siya, nakabaon na sa kanya ang pana ng kanyang tiyuhin, at wala siyang magawa. Sa huling lakas, nakiusap ang kanyang tiyuhin kay Barrett na tulungan siyang i-pull ang trigger. At sa bawat putok ng bala, lumilitaw sa kanyang harapan ang mga imahe ng kanyang asawa at anak, labis niya silang nami-miss, at marahil natupad na ang kanyang hiling nang maprotektahan niya ang kanyang pamilya bago mamatay. Bawat anti-tank na bala ay tumama ng diretso sa marupok na katawan ni Kenneth.
Nagkabasag-basa ang kanyang puso, atay, at mga entrails. Matapos ang putok, tuluyan nang nabasag ang katawan ni Kincaid. Huminga rin ng huling hininga si Uncle Moko. Tapos na, dinala siya ni Murray at Saki. Habang lumilipad ang bracelet at kwintas ni Kincaid patungo sa nakaputok ng pulang pana sa kanya. Hinayla rin ng anghel niya ang kanyang kaluluwa. Hindi niya naintindihan kung bakit pinigilan siya ng anghel ni Sun na tulungan si Kincaid. Sinabi niya na tiyak na ayaw ni Sun na masaktan si Saki. Matapos magsalita, pareho silang umalis. Dinala ni Murray si Moko sa ospital. Ngunit kaya lamang silang tulungan na mabuhay ng sapat upang makapagpaalam sa kanyang pamilya. Sa ganitong kalagayan, hindi na siya makapagsalita. Ang asawa niya ay nagkaroon lamang ng oras para sindihan ang kanyang sigarilyo bago tumunog ang flatline sa heart monitor. Lumitaw si Barrett upang kunin ang kanyang kaluluwa. Ipinagmamalaki niya ang pagpili kay Kincaid bilang kandidato at pinagpala ang kanyang pamilya. Pagkatapos, ibinigay muli ni Barrett ang mga pakpak at pana kay Saki upang maipagpatuloy nila ang kalooban niya. Ngayon, natira na lamang ang katahimikan at ang matagal na beep ng heart monitor. Sa labas, sa amusement park, dumating ang FBI at kinokolekta ang mga labi ni Kincaid para sa investigasyon. Bagaman pakiramdam ni Murray ay mali ang lahat ng ito, nakikita naman itong paraan para iligtas ang mundo kahit na nakatulong siya sa pagpatay. Gayunpaman, sinabi ni Saki na ang ginawa ni Uncle Moko ay hindi mali. Isa siyang bayani na nakapagliligtas ng marami at nais lamang pumili ng bagong Diyos ng mapayapa. Nang naging kalmado na, pinag-usapan nila kung sino ang kumuha sa mga singsing ni Kincaid, at ito pala ay ang batang tumakas kanina. Lumalabas, siya at ang anghel ni So ay nagplano ng pagbagsak ni Kincaid, ngunit wala na si So upang makita ito. Matapos ang lahat, binati niya ang anghel ng bata at lumipad upang malaman kung paano nakaputok ang bata ng pana kay Kincaid. Bumalik tayo sa panahong sila ng kaibigan niya ay nagbabantay sa mga babae. Habang pinapanood ni Kincaid ang kanyang mga tauhan na nagsasanay sa archery, nagtago ang bata sa malayo at tumira ng diretso sa puso niya habang hindi siya nakatingin. Na-manipulate siya ng bata na dalhin pabalik sa base, pumayag na isuko ang lahat ng ari-arian pagkatapos ng kamatayan at makipaglaban hanggang sa huli kay Murray kahit na disadvantage siya. Bumalik sa kasalukuyan, muling binibilang ni Murray ang mga kandidato. Ngayon, si Saki ay may 3 set ng pakpak at pana. Natitira pa rin ang 4 na grupo. Ang 4 na pares ng pakpak at pana, kabilang ang puting pana ni Metro, ay ngayon pag-aari ng isa sa 4 na iyon. Ngayon, umaasa na lamang siya na hindi sila kasing brutal ni Metro. Nang magdala ng pagkain si Saki, nakita niya si Murray na natutulog sa tabi ng armor ni Uncle Moko. Kinabukasan, lumabas si Murray at tinanong si Saki kung nasaan sina Revel at Noz. Sumagot siya na maagang lumabas ang dalawa kaya hindi niya alam. Naupo sila at kumain ng magkasama. Habang papunta sina Noz at Revel sa pulong ng mga anghel, sa kasalukuyan, 6 na kandidato na lamang ang natira. Isang anghel ang unang nagsalita. Sinabi niya na hindi magdadala ng anuman ang laban na ito. Ang kanyang kandidato ay marunong lamang magpaganda at mamuhay sa virtual na buhay sa internet. Pati nga ay hiling niya na kapag may ibang naging bagong Diyos, huwag nitong kunin ang kanyang pulang pana. May natitirang 800 araw bago matapos ang laro. Kaya upang pigilan ang mga kandidato na hindi gumawa ng anuman, iminungkahi ng lahat na gumawa ng mga laro ang anghel na si Penma. Samantala, ang batang lalaki kanina ay nagsimulang lumipad sa buong lungsod upang ipaalam sa mga kandidato ang kanyang presensya. Mabilis na bumalik si Revel upang ipaalam kay Mariah at Saki. Nang mapanood nila ang live broadcast, nakita nilang naipakita na ng bata ang kanyang mukha at ipinakilala ang sarili bilang si Yoedo, isang 6th grader. Napagtanto ni Murray na ang bata ay kasama ni Metro, kaya malamang na namanan niya lahat ng pakpak at pana ni Kincaid na ginagawa si Yoedo na napakapanganib na kandidato. Ibinunyag ng bata ang buong plano sa pagpatay kay Kincaid. Ngunit ayaw niyang maging bagong Diyos. Ipinaliwanag niya ang laro ng bagong Diyos at ang 13 kandidato sa buong Japan, at ang kanyang anghel ay si Peña, ang pinakamababa ang ranggo. Ipinaliwanag ni Yoedo kung bakit siya napili. Sa kabuuan, namuhay siya ng normal na buhay, maraming kaibigan, mapagmahal na magulang, at maayos na pamilya. Isang beses, nakita niya ang mga sleeping pills ng kanyang ama sa mesa at sinubukang itabi ito, ngunit nagkamali si Penma at inisip na sisiraan ng bata ang sarili, kaya agad siyang pinili bilang kandidato. Sa umpisa, ginamit lamang ni Yoedo ang mga pakpak at pana para sa maliliit na layunin tulad ng pagpapalakas sa soccer hanggang lumitaw si Metro at bantang patayin ang mga kandidato. Dito nagsimulang planuhin ng bata ang pagpatay kay Metro.
Ipinaliwanag niya rin ang gamit ng puti at pulang pana, at tinulungan siya ng anghel ni Sun na harapin si Kenade. Nais ng mga reporter na tanungin ang tunay na pagkakakilanlan ni Metro, ngunit hindi sumagot ang bata. Layunin niyang ipakita ang kanyang mukha upang hilingin sa buong mundo na tulungan siyang hanapin ang natitirang 5 kandidato. Dahil dito, parang naging wanted criminals na rin ang lahat. Sinabi rin ni Uedo na matapos masaksihan ang laban ni Metro, gusto niya ng maging bagong Diyos si Murray. Kaya inuuna niya ito at hinikayat na maipahayag ang pagkakakilanlan ni Murray muna. Bagaman tila baliw ang lahat ng ito, bukod kay Uedo, ang kandidato na obsessed sa kagandahan ay pumili ring sumuporta kay Murray basta't hindi niya kukunin ang kanyang pulang pana. Ngunit malinaw kay Murray na kahit ipinakita ng bata ang lahat, may isang mahalagang katotohanan pa rin siyang itinago, siya ang may hawak ng puting pana. Sa sandaling ito, habang papuri pa rin si Uedo sa kagalingan ni Murray sa pakikipaglaban kay Metro, lumapit ang isang FBI team upang arestuhin siya. Ngunit gamit ang kanyang mga pakpak, napakabilis kumilos ni Uedo at agad na nakatakas. Dahil nabagot, sinabi niya sa kanila na magmadali na hanapin ang mga kandidato bago siya umalis. Ngayon na kilala na ang mga kandidato, nagpapadala ang gobyerno ng mga tao upang hanapin ang mga kauna-hinalang individual, mga taong tila ordinaryo ngunit biglang sinusundan ng mga magagandang tao na nasa ilalim ng surveillance ng gobyerno. Nais nilang gamitin ang mga kandidato bilang alternatibo sa mga nuclear weapons. Tungkol naman kay Saki at Murray, ilang araw lamang silang nakaranas ng tahimik na buhay, ngunit muli silang naipit sa kaguluhan. Si Saki, na nasa impluwensya pa rin ng pulang pana, ay nagmungkahi na tumakas sila ni Murray sa isang malayong lugar, malayo sa kaguluhan. Ngunit tumanggi si Murray. Ipagpapatuloy niya ang kalooban ni Uncle Moko. Hindi siya tatakbo, titindig siya at mamumuhay ng sarili niyang buhay. Naniniwala siya na hindi pa lubos na naunawaan ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan kaya pwede silang mamuhay ng normal. Ngunit iyon lamang ang paniniwala niya, sapagkat nang magsimula ang ikalawang semester at bumalik sina Mariah at Saki sa paaralan habang mag-isa si Murray, lumapit sa kanya ang isang FBI inspector. Pagkatapos ng ilang pangungusap, nalaman niya na si Murray ay isa ring kandidato. Agad na naging maingat si Mariah. Ngunit walang masamang intensyon ang inspector. Iniutos ng gobyerno ang pag-aresto sa mga kandidato, ngunit siya ay kabilang sa mga tutol dito at kausap din ang kasamahan niya kay Saki. Biglang narinig ang isang sigaw. Nagulat si Saki at nakaputok ng pulang pana sa babaeng kasamahan. Mabilis na tinanong siya ng inspektor, mahal mo pa ba ako? Ngunit sinabi lang ng kasamahan na minahal na niya si Saki, kaya kinumpirma ang pagkakakilanlan ng mga kandidato ng dalawa dahil ang babaeng iyon pala ay ang fiancé niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Hoshi at sinabi na dumating siya upang tulungan sila dahil kasalukuyang hindi lamang ang gobyerno ng Japan kundi pati na rin ang ibang bansa ay target ang mga kandidato. Dahil mayroon na silang kasamahan na hawak bilang hostage, nagpasya silang pagkatiwalaan si Hoshi. Kasama siya ng dalawa, umalis sila. Sinabi niya na ang kanilang kasamahan, si Yumi, ang unang nakadiscover ng pagkakakilanlan ni Murray at Saki. Sa kasalukuyan, sa loob ng organisasyon, bukod sa kanya at kay Yumi, wala pang nakakaalam sa dalawa. Ang dahilan kung bakit nila siya hinanap ay dahil kailangan nila si Murray at Saki upang hanapin ang ibang kandidato, lalo na si Murray dahil naniniwala ang gobyerno na hawak niya ang puting pana. Ngayon, hindi na siya basta bata, siya ay isang assassin, isang buhay na sandata. Napakadaling pumatay para sa kanya, at siya ang magbabago ng balanse ng kapangyarihang pampulitika sa buong mundo. Upang maiwasang magulo ang mundo, kailangan ni Hoshi na kontrolin si Murray. Hindi lamang ibang bansa, kundi kailangan ding sabihin ang katotohanan. Kung mapunta si Murray sa kamay ng gobyerno, lilinisin ang kanyang isip at gagawing biological weapon. Nang marinig ito, labis na nagdalamhati si Mariah at nangako na hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Pagkatapos, dinala ni Hoshi ang dalawa sa isang ligtas na apartment kung saan hindi sila masusubaybayan upang makapagpahinga ng payapa. Tumanggap si Hoshi ng tawag mula sa kanyang nakatataas, nagulat na wala pa silang natagpuang sino man at iniutos siyang dumalo sa pulong. Bago umalis, binigay ni Hoshi sa kanila ang isang espesyal na telepono upang magamit sa komunikasyon kung kinakailangan. Pagkatapos umalis, naupo silang apat upang pag-usapan kung maaasahan ba sila. Bagaman may alinlangan pa rin si Murray dahil pinili ni Saki at ng dalawang anghel na magtiwala, pumayag din siya. Nang gabi, nang bumalik sina Hoshi at Yumi mula sa pulong, sinabi ni Murray at Saki sa kanila ang lahat tungkol sa laro ng mga kandidato ng Diyos. Nang marinig ito, natuwa si Hoshi na hindi pa nagamit ni Murray ang puting pana dahil ayaw niyang gawing sandata si Murray.
Ipinahayag din niya na may isang kandidato ng nahuli ng gobyerno. Iminungkahi ni Yumi na ibahagi ni Saki ang isang pares ng pakpak sa kanya. Makakatulong ito upang mahanap ang ibang kandidato at makita rin niya ang mga anghel. Dahil mawawala rin ang mga pakpak pagkatapos ng 33 araw, walang problema. Kaya ibinahagi ni Saki ang mga pakpak kay Yumi. Nang matanggap ang mga ito, nakalipad siya at nakita sina Nas at Revel. Sinuri nila ang impormasyon ng 12 tao na nakalap ng FBI. Kasama rin sa bilang ang mamamatay tao dahil ibinahagi ni Metro ang pakpak at pana sa kanya. Ang nahuli ay ang babaeng obsessed sa kagandahan, si Yuri. 2 tao pa ang hindi pa nakilala. Sinabi ni Hussey na bukas ay iimbestigahan nila ang isang preacher. Ngunit nang harapin siya ni Murray at i-block ang kotse niya, walang reaksyon ang lalaki at walang anghel na nakita, kaya hindi siya isinama. Ang ikalawang pinaghihinalaan ay si Mizuki, isang ganap na ordinaryong tao. Ngunit isang araw, bigla siyang nagkaroon ng napakagandang girlfriend. Habang hindi masyadong nagsalita, habang kausap ni Mizuki ang kanyang girlfriend, lumitaw si Mariah na hindi naiiba sa isang kontrabida. Nang makita ni Mizuki si Mariah na inaabot ang kamay sa kanya, desperadong humingi ng awa na huwag siyang patayin tulad kay Ken-Aid. Dahil sobrang dami ng salita niya, tinira ni Murray ang pulang pana sa kanya. Tinanong sila ni Saki kung mayroon siyang mga pakpak, at lumabas na wala siya. Pinagpalagay ng dalawa na si Mizuki ay isa lamang pangalawang ranggo na kandidato, kaya ang huling kandidato ay dapat isang espesyal na ranggo. Gamit ang impormasyong ibinigay ni Hussey, natukoy nila ang huling kandidato, isang batang Hikakamore. Ngunit lumabas din na siya ay pangalawang ranggo lamang. Sa puntong iyon, inamin na ni Mizuki na hindi siya tunay na kandidato. Kanina, sobrang nagpanik siya kaya nagsinungaling. Ang batang lalaki ay sinaka. Kahit na mayroon lamang siyang pulang pana, nagagamit pa rin niya ito upang pumatay ng tao. Paniniwala niya na gamitin ang pulang pana upang bigyan ng mapayapang kamatayan ang mga nais wakasan ng kanilang buhay. Halimbawa, ang kanyang lolo na nakahiga sa kama sa matinding kirot, naghihirap dahil sa mga makina na nagpapanatili sa kanya sa buhay. Tinulungan siya ni Naka na lumisan ng payapa. Tungkol naman sa kanyang ama na nawasak ang isip matapos ang diborsyo sa kanyang asawa dahil sa pagtaksil nito, binigyan siya ni Naka ng mabilis na kamatayan gamit ang pulang pana. Sa kanyang ina at sa kanyang kasintahan, pinahirapan sila ni Naka sa pinakamasakit na paraan. Ngunit sinabi ni Murray na ang kanyang ginawa ay labag sa batas. Nang marinig ito, naniwala si Naka at sinabi na titigil siya. Ngunit bago siya tumigil, balak niyang patayin ang kanyang nakababatang kapatid upang hindi na ito magdusa sa hinaharap. Lumapit si Murray upang pigilan siya, sinasabing ang kamatayan ay magiging pagdurusa kung papatayin ni Naka ang lahat ng mahal niya sa buhay at pagkatapos ay tatapusin ang kanyang sariling buhay. Ngunit iginiit ni Naka na ito ay isang espesyal na pribilehiyo. Nang marinig iyon, agad na sumuporta si Mizuki kay Murray. Sinabi niya na kahit mamatay si Naka, may mga tao pa rin na magdadalamhati para sa kanya. At kahit patayin niya ang lahat ng kanyang kamag-anak, may mga tao pa rin na iiyak para sa kanya, tulad ng kanyang kaibigang si Ken-Aid. Si Ken-Aid ay may pangarap na mag-aral sa ibang bansa, sa England balang araw. Malamig siya sa lahat ngunit minahal ng mga babae. Hindi niya gusto ang lahat, pati na si Mizuki. Ngunit minsan, habang sabay nilang pinagmamasdan ang mga babae, tinupad niya ang isang simpleng hiling ni Mizuki. Nang pumanaw si Ken-Aid, tuwang-tuwa ang lahat. Tanging si Mizuki lamang ang umiyak para sa kanyang kaibigan. Dahil kay Ken-Aid, nagkaroon si Mizuki ng pagkakataon na makipag-usap sa mga magagandang babae at ngayon ay may kasintahan na. At kahit wala si Naka ng kahit sino, may mga tao pa rin na magdedalamhati kapag namatay ang bata. Sa huli, napapayag si Naka at tinanggap na hindi na niya papatayin ang mga tao ng padalos-dalos. Ngunit nang kailangan siya ni Revel upang lumahok sa halalan para pumili ng bagong Diyos, tumanggi siya. Sinabi ni Murray na nauubos na ang oras. May isang kandidato pa na nagtatago. Kailangan nilang magsama-sama upang bumoto para sa bagong Diyos. Kung patuloy silang magpapatumpik-tampak, mahahanap ng gobyerno ang mga kandidato, lilinisin ang isip nila, at gagawing buhay na sandata. Ginawa rin ni Mizuki ang kanyang makakaya upang hikayatin siya, at sa huli pumayag si Naka na sumama, ngunit nanatili pa rin sa bata ang hanggang wakasan ang kanyang buhay. Kailangan lamang panatilihin siya ni Murray na buhay hanggang sa halalan, pagkatapos ay iboboto siya. Pagkatapos, dinala ni Murray ang lahat upang makipagkita kina Yumi at Hussey. Nang makita ang kagandahan sa unang pagkakataon, nagkulong si Naka sa isang sulok. Pinagsama-sama nila ang impormasyon tungkol sa mga kandidato. Hindi na muling lumitaw si Yoedo mula nang magbigay siya ng talumpati.
Ang babaeng si Yuri ay nasa espesyal na proteksyon. Nandito na si Naka. Kaya ngayon, isang espesyal na ranggo na kandidato na lamang ang hindi pa lumilitaw. Kailangan nilang hanapin ang huli, at pagkatapos ay gaganapin ang halalan ayon sa plano ni Uedo. Kinabukasan, lumabas sa publiko sina Mare at Saki upang akitin si Uedo. At hindi nagtagal, lumitaw ang bata. Dahil humahanga siya kay Mare, anumang sabihin niya, susundin siya ng bata. Pagkatapos, lumipad silang tatlo palabas ng lungsod upang makipag-usap. Ibinunyag ni Mare ang kanyang mukha upang makakuha ng kredibilidad. Pagkatapos, nagsalita si Mare tungkol sa pagtutulungan upang hanapin ang natitirang kandidato at gaganapin ang halalan ng magkasama. Pumayag rin si Uedo na makinig. Binigyan siya ni Mare ng telepono para sa mas madaling komunikasyon. Matapos ayusin ang usapin kay Uedo, sumunod si Yuri. Pumunta ang 5 anghel sa kanya at ipinaliwanag ang plano ng halalan. Kung pumayag siya, tutulungan siya na makalabas. Sa labas, naghihintay na ang grupo ni Mare. Sa pamamagitan ng surveillance cameras, bumagsak si Yuri. Nang makita ito ni Hasi, agad siyang nagpadala ng mga tao upang suriin. Nang lumapit sila kay Yuri, bigla siyang tumayo at tumira ng pulang pana sa kanila. Iniutos niya na ilabas siya. Dinala si Yuri palabas ng detention area. Nakipag-ayo si Hasi at pinaikot ang mga tao sa paligid niya. Pinangunahan ng mga gwardya si Yuri sa isang silid at pinaputok ang lahat ng kamera at ilaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog si Yuri mula sa bintana at tumakbo sa gubat. Inilipat ni Hasi ang lahat ng puwersa upang habulin siya. Ngunit nang nahuli siya, isa lamang itong nagkukunwaring gwardya. Ang totoong Yuri ay nagdisguise bilang gwardya at muling nakipagtipon sa grupo ni Mare. Ayon sa ipinangako, binigyan ni Uedo si Yuri ng pares ng pakpak bilang tanda ng kooperasyon. Pagkatapos, lumipad silang lahat sa distansya bago kusang hiwalay si Uedo sa grupo dahil tila hindi pa lubos nagtitiwala ang lahat sa kanya habang hawak niya ang puting pana. Kinabukasan, nagulo ang Japan dahil unti-unting nahati ang mga tao sa mga pangkat upang bumoto para kay Murray o sa ibang kandidato bilang Diyos. Sa grupo ni Murray, karamihan ay sumang-ayon na siya ang maging Diyos at isang boto na lamang mula sa natitirang kandidato ang natira. Ngunit sinabi ni Rebel na ang pipiliin bilang Diyos ay dapat unang magkaroon ng hangarin na maging Diyos, at mula pa sa simula, wala talagang hiling si Murray na maging isa. Upang mas maintindihan ni Murray ang papel ng Diyos, ipinaliwanag ng anghel ni Naka na kapag naging Diyos, pwede niyang gawing parang hindi nangyari ang selection game. Pwedeng payagan ng Diyos ang mga kandidato na panatilihin ang kanilang mga pana at pakpak, at pwede ring kontrolin ng Diyos ang sangkatauhan kung nanaisin. Ito ang dahilan kung bakit nilikha ng anghel ang larong ito, upang piliin ang isa na makapamumuno sa sangkatauhan sa tamang direksyon. Kapag napili na ang Diyos, ang taong iyon ay sasama sa anghel upang manirahan sa langit. Sa sandaling iyon, wala ng kandidato ang nais maging Diyos. Ayaw nilang iwan ang mundong ito, kaya iminungkahi ni Naka ang kanyang sarili. Mukhang ito ay tumutugma sa kalooban ng kanyang anghel. Iniisip ng bata na babaguhin niya ang mundong ito upang maging mas masaya ang kanyang nakababatang kapatid. Nagsimulang lumitaw ang magkasalungat na ideolohiya. Pumayag sina Yuri at Naka na ibigay ang pulang pana sa mga karapat-dapat upang magkaroon sila ng mas maginhawang buhay. Ngunit tumutol si Murray dahil labis itong hindi balansyado. Kailangang hanapin ng mga tao ang kanilang sariling kaligayahan sa halip na umasa sa pana. Nakita na ang pagtatalong ito ay walang patutunguhan, iminungkahi ni Uedo na magsagawa ng halalan. Mikikinig sila sa pinakamaraming boto. Nagsimula sila pagkatapos noon. Pinili ni na Yuri at Saki si Naka bilang Diyos. Kaya kahit na pinili ni Uedo si Murray, si Naka pa rin ang magiging Diyos. Gayunpaman, nagbigay ng babala ang anghel ni Naka. Ang guardian angel ng isa pang kandidato ay ang anghel ng pagkawasak. Kaya ang taong iyon ay pipili ng hindi inaasahang kandidato. At dahil ito ay pagkawasak, tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Lumitaw ang taong iyon. Siya ay isang propesor sa isang unibersidad, isang taong naghahanap ng pag-iral ng Diyos. Samantala, sa grupo ni Murray, matapos nilang talakayin kung paano ilalabas ang huling kandidato, nagpaalam sila kay Husky. Pagkatapos, ipinakita ng lahat ng 5 ang kanilang sarili sa publiko. Nakaharap nila si Menyo, ang anghel ng pagkawasak. Ngunit ang kandidato niya ay hindi ipinakita ang mukha. Nasa laboratorio ang propesor at pinagmamasdan sa pamamagitan ng mga kamera. Kasabay noon, plano rin ng gobyerno na i-surround ang grupo ni Murray. Kung hindi nila mahuhuli, papatayin nila ang lahat upang walang bansa ang makakuha ng kandidato. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Meno. Ang kandidato niya ay lilito kapag nakatanggap siya ng makatwirang sagot.
Ito ang gagawin nila kung siya ang magiging Diyos. Ngunit bago sila makasagot, nag-deploy ang gobyerno ng combat helicopters. Ngunit nakatanggap ng utos ang mga sundalo mula sa punong ministro na tigilan ang pagputok. Lumabas na tumawag si Propesor Gako sa punong ministro. Ipinag-utos niya na huwag saktan ng grupo ni Murray. Ang pagbubunyag ng kanilang sarili ay nangangahulugang ayaw nilang saktan ng sino man. Kung pinatay sila ng punong ministro bago makakuha ng sagot si Gako, pagsisisihan ito ng punong ministro. Sa grupo ni Murray, ayon sa plano, nagkawatak-watik ang lahat at nanatili sa magkakahiwalay na lugar. Pagkatapos, lumitaw ang mga drone upang makapagsalita. Si Naka ang unang nagsalita. Kung siya ang magiging Diyos, gagawa siya ng mundong kung saan ang lahat ay pwedeng wakasan ng kanilang buhay sa pinakamaliit na sakit. Ang sasang-ayon sa kanya ay ang mga nawala at mga matatanda. Sunod si Yuri. Gagawa siya ng lugar kung saan hindi na kailangang magtrabaho ang mga tao. Lahat ay magiging masaya. Ang mga makina at artificial na intelihensya ang gagawa para sa kanila. Ngunit halos walang sumunod sa kanya. Sunod si Uedo. Gagawa siya ng lugar kung saan pwedeng magsaya ang mga tao kasama ang kanilang mga kaibigan. Ang tatlong sagot ay hindi nasiyahan ang propesor dahil tinutugunan lamang nila ang kasalukuyang isyu sa lipunan. Nais niya ng mas malalim at makabuluhang sagot. Wala pang sagot si Saki. Sa wakas, si Murray ang huling nagsalita. Sinabi niya na kung siya ang magiging Diyos, wala siyang gagawin. Pagkatapos magsalita, nagtipon silang muli. Pagkatapos, lumitaw ang propesor sa harap ng grupo ni Murray. Siya. Ipinaliwanag niya ang kanyang hypothesis. Hindi naniniwala si Metro sa Diyos. Sa simula, walang naniniwala sa pag-iral ng Diyos. Ngunit ngayon, umiiral ito. Ngunit hindi ito ang Diyos na iniisip ng mga tao. Ito ay isang artificial na Diyos. Tinanong niya kung bakit walang gagawin si Murray bilang Diyos. Naniniwala si Murray na kailangang manindigan ang sangkatauhan sa sariling paa. Kung magiging Diyos siya at babaguhin ang buhay ng sangkatauhan na itinakda ng langit, wala itong pagkakaiba sa diktadorya. Pagkatapos, tinanong sila ng propesor ng isang tanong, sino ang naunang ipinanganak? Ang sangkatauhan o ang Diyos? Ikwento ni Yuri ang kwento ni Adan at Eva. Samantala, ipinaliwanag niya ang pagbuo ng daigdig bilyon-bilyong taon na ang nakalipas. Pagkatapos mabuo ang daigdig, nagsimulang umunlad ang mga tao. Ang mga primitive ay nanghuli at ng alap at nagsimulang manalangin sa langit para sa mas maraming pagkain. At nilikha ng sangkatauhan ng Diyos bilang bagay ng kanilang mga panalangin. Hanggang ngayon, isinasagawa ng sangkatauhan ang mga operasyon at genetic engineering. Lahat ng ito ay may kasamang blasphemy. Lumilipad pa sila sa kalawakan. Kaya sinabi niya na tunay na mahirap paniwalaan ang totoong pag-iral ng Diyos sa langit. Naniniwala siya na walang umiiral na Diyos. Ngunit nang mapili siya bilang kandidato at makita ang isang anghel, nagsimulang pagdudahan ang kanyang sariling hypothesis at kinailangan niyang tanggapin na umiiral nga ang Diyos. Nagsimula siyang maghanap at magsaliksik. Sa huli, natuklasan niya ang isang nilalang na nabuhay dahil sa pagsamba ng mga tao. Sumisip-sip ito ng enerhiya mula sa mga sumasamba upang mabuhay. Ngunit nang hindi na gaanong sumasamba ang mga tao, unti-unting humina ang enerhiya nito at dahan-daang namatay. Ayaw nitong mamatay, kaya nilinlang nito ang mga anghel at sinimulan ang seleksyon ng Diyos. At ang tunay na nais gawin niya ay wakasan ang panahon ng pagsamba ng tao sa mga Diyos. Naniniwala siya na ang kaalaman, agham, at medisina ang makakatulong sa tao upang malampasan ang mga sakuna ng hindi na kailangan pang manalangin. Hindi nila kailangan ng mga Diyos. At ang anghel ng pagkawasak, si Mino, ang gagawin iyon. Sisirain niya ang langit. Sa sandaling ito, nagsalita muli si Saki. Sa tingin niya, kailangan pa rin ang mga Diyos na umiiral, hindi lamang lumilipad sa paligid. Parang Santa Claus, kailangan ng tao ang masasaligan. Ang mahalaga ay dapat may pag-asa ang mga tao. Hindi na kailangang umiiral ang mga Diyos. Sapat na kung nasa puso nila ang mga ito. Sa kabilang banda, pumili si Naka na sumang-ayon sa propesor upang matiyak ang kanyang desisyon. Tinanong ni Murray ang propesor kung sa mundo ay may mga tao pa ring naniniwala sa mga Diyos at nakikita iyon bilang pag-asa at kaligtasan. Ngunit kapag nalaman nila na wala nang umiiral na Diyos, ano ang mangyayari? Sinabi niya na hindi na sila makakakumpisal at humingi ng kapatawaran. Kung wala nang susuporta, mawawala ang kanilang pag-asa at direksyon na magdudulot sa kanila na wakasan ang kanilang sariling buhay dahil hindi nila matanggap ang mga pagbabagong iyon. Pagkatapos, napagpasyahan ni Murray na siya na ang magiging Diyos upang pigilan ang ganitong pangyayari. Labis na natuwa si Yando na may ambisyon si Murray na maging Diyos.
Sa sandaling iyon, natuklasan ni Uedo ang ilang snipers, at bago pa niya may palm kay Murray, binuksan nila ang apoy at napatay ang bata. Pagkatapos noon, maraming iba pang assassins ang nagbukas ng apoy at inatake ang grupo ni Murray. Agad niyang iniutos na magkawatak-watek ang lahat. Sinubukan ni Murray kunin ang katawan ni Uedo, ngunit mas mabilis si Yando at dinala ang bata. Habang gumagalaw, ginamit niya ang puting pana upang wakasan si Uedo at kunin ang kanyang mga pakpak at pana. Pagbalik sa bahay, nang hindi alam ng lahat ang gagawin, tinawag ni Yanda si Murray at ipinaalam na patay na si Uedo, sabay sabi na hihinto muna sila sa pakikipag-usap hanggang magbigay ang mundo ng sagot tungkol dito, pagkatapos ay sinara ang tawag. Pagkatapos noon, sinabi ng propesor kay Naka na darating ang panahon na kailangan niyang patayin siya gamit ang puting pana, at vice versa, ibibigay niya ang puting pana kay Naka at papatayin siya nito. Pagkatapos sabihing iyon, pinaputok niya ang pulang pana sa bata habang tinatalakay ng grupo ni Murray kung dapat bang maging Diyos si Murray. Pumayag pa rin si Yuri kung hahayaan niyang mapanatili ang pulang pana. Si Saki lamang ang hindi pa sigurado dahil ayaw niyang iwan siya. Itinabi muna ito, kailangan din nilang kumpirmahin kung sino ang nagpadala ng mga assassins upang patayin sila. Pinaghihinalaan nila sina Hoshi o Yumi. Gayunpaman, si Yumi ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng pulang pana. Kaya naiwan na lang si Hoshi. Pagkatapos, tinawag ni Saki si Yumi at inutusan siyang magsiyasat para sa kanya. At agad pagkatapos, pinaputok ni Yumi ang pulang pana kay Hoshi. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang kaguluhan. Habang ang grupo ni Murray ay dinala ni Hoshi sa isang kanlungan upang magtago dahil nailantad na ang kanilang pagkakakilanlan at nais pa rin silang hulihin ng gobyerno. Ngayon, alam na rin ng mundo na maaaring patayin ang mga kandidato. Sinabi ni Murray na muling papaluhain niya siya kapag nakipag-ugnayan sa kanila ang propesor. Minsan ay sinabi niya na walang umiiral na Diyos at ang mga humihingi ng kaligtasan sa Diyos ay mamamatay din. Ngunit tumutol si Yuri. Iniisip niya na siyentipiko siya at ang trabaho niya ay patunayan lamang ang kanyang hypothesis. Hindi kayang baguhin ng mga ordinaryong tao ang paraan ng pag-iisip niya. Ngunit nagsalita si Hoshi na tutulungan niya si Murray na makausap siya dahil dati silang kamag-aral ng propesor. Noong panahong iyon, tahimik na tao si Propesor. Una niyang nakilala si Yando sa isang convenience store. Napakabilis at tumpak niya sa bawat detalye. Bukod pa rito, mabait rin ang propesor nang tinulungan niya si Hoshi nang muntik itong mahulog sa hagdan. At noong nakipagkarera siya kaya sa gym class, nakita niya itong tumatakbo habang nagbabasa ng isang bagay at sadyang pinakawalan siya. Nang tanungin ni Hoshi, sumagot siya, ito ay isang irrational number. Magiging nakaka-stress kung gagawin niya ang ginagawa ng lahat. Kaya pinuno niya ang kanyang isip ng mga numero upang maiwasan ang stress. Dahil sa interes, iminungkahi ni Hoshi na maging kaibigan siya, ngunit tumanggi siya dahil sa isang linggo ay bakasyon na. Iniisip niya na sapat na ang self-study at ayaw niyang makipagkaibigan. Ang tanging bagay na nagpapasaya kaya ay makapag-research at lumikha ng mag-isa. Ngunit dahil ipinanganak siyang tao, gagawin niya ang makakaya upang tulungan ang mundong ito. Sa huli, naging pinakabatang tao ang propesor na nanalo ng 2 Nobel Prizes, isa sa literatura at isa sa pisika, at itinuturing siya ng mga tao bilang pambansang kayamanan. Ngunit ayaw niyang namukod tangi siya dahil natatakot siyang makainsulto ng iba at maaaring samantalahin iyon ng iba bilang dahilan para kausapin siya. Mula sa panig niya, ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit siya naging kandidato ng Diyos. Noon, kusang loob niyang pinili ang mamatay dahil nais niyang makita kung saan pupunta ang mga tao pagkatapos mamatay. Ngunit mas malakas ang kanyang kagustuhang mabuhay kaya hindi niya nagawa. Kaya naging kandidato siya para sa bagong Diyos upang malaman kung ano ang mangyayari sa tao pagkatapos mamatay at saan sila pupunta. Sinabi niya na may 2 paraan upang pigilan ang mga kandidato na maging bagong Diyos. Ang una ay ang paggamit ng puting pana. Itinuro niya ang puting pana kay Naka, ngunit ginawa lamang niya ito upang pilitin ang anghel ni Naka, si Egaro, na ibunyag kung sino ang espesyal na anghel. Sa huli, pumayag si Egaro na magsalita sa kondisyon na bibigyan siya niya ng isang puting pana kay Naka. Pagkatapos pumayag, ibinunyag ni Egaro na ito ay si Murai. Nagawang hawakan ni Angel Nas ang kanyang partner, katulad ng hindi kayang hawakan ng tao ang mga anghel, ngunit hindi rin kayang hawakan ng mga anghel ang mga bagay ng tao. Gayunpaman, minsang hindi sinasadyang inamin ni Nas nang mahawakan niya si Murai habang nahuhulog mula sa isang gusali. Nagawang galawin ni Nas ang mga tao at bagay. Hindi marami, ngunit siya lamang ang makakagawa nito. Hindi rin niya ganap na naunawaan na ito ang kanyang espesyal na kakayahan, di hindi niya alam kung ano talaga ang dapat gawin ng isang anghel.
Ngayon naintindihan na niya ang problema. Ang susunod na hakbang ay piliin ang lugar at oras. Tinawag ng propesor ang punong ministro at pinatawag ang grupo ni Murray sa pambansang stadium, isang lugar na makakakuha ng atensyon at magiging perpektong lugar upang masaksihan ng lahat ang isang makasaysayang pangyayari. Lumipas ang 33 araw at natapos na ang epekto ng pulang pana ni Yumi at Hussey. Gayunpaman, patuloy na puputukan ni Murray si Hussey at pagkatapos gagamitin ang pana kay Yumi. Sa ganitong paraan, mananatiling ligtas sila at si Hussey ang kikilos bilang kinatawan ng pulisya upang makipag-usap kay Ya. Tungkol naman sa propesor, matapos ang isang buwan na walang balita mula sa punong ministro, siya mismo ang pumunta sa White House, pinaputok ang isang pana sa kanya, at iniutos na gamitin ang pulang pana sa mga mataas na opisyal upang mas maging maginhawa ang pamumuno. Pagkatapos noon, lumabas sa telebisyon ang punong ministro at inihayag sa grupo ni Murray na ang lugar para sa diskusyon ay sa pambansang stadium na naka-schedule sa ganap na 1:00 ng hapon sa ika-10 ng Oktubre. Pagkatapos noon, dumating ang talumpati ni Yanda. Matapos pakinggan ang mga opinyon mula sa iba't ibang tao sa buong mundo, karamihan ay sumang-ayon sa kanya na hindi nila kailangan ng isang Diyos. Pinaalalahanan pa niya ang ibang bansa na itigil ang kanilang mga assassinations dahil kung ipagpapatuloy nila ito, ang huling natitirang tao ang magiging Diyos. Gusto niya lamang na maresolba ang lahat sa pamamagitan ng talakayan na ito. Matapos sabihin ito, tinapos niya ang broadcast. Kinumpirma ni Nuss na totoo ang sinabi ng propesor. Gayunpaman, tumayo si Yuri upang tutulan ang pagpunta kay Ya. Ayaw niyang maging Diyos ang sino man lamang para mapanatili niya ang pulang pana, kundi kung walang magiging Diyos, hindi nila maaaring ituring na parang hindi naganap ang seleksyon na ito. Kung ganoon, bukod kay Ya, walang ibang kandidato ang makakahanap ng kaligayahan. Naniniwala si Yuri na ang pinakamainam na paraan ay patayin siya. Samalita si Saki at sinabi na kung gagawin nila iyon, hindi sila magiging iba kay Ken-Aid. Ngunit kinabukasan, habang naghihintay para sa event, isinagawa ni Yanda at Naka ang ilang eksperimento na nauwi sa pagkamatay ng maraming tao. Sa kasalukuyan, unti-unting bumababa ang bilang ng mga taong naniniwala sa Diyos. Gayunpaman, sa nalalapit na debate, malamang na maaaring maging Diyos si Murray at wala siyang balak sumuko. Nang marinig ito, nais ni Saki na makipag-usap sa kanya ng pribado. Samantala, ipinaliwanag ni Mizuki sa kanyang kasintahan ang tungkol sa selection, at labis siyang nag-alala dahil hindi niya alam kung kapag nagbago na ang mundo, makikita pa rin niya siya. Pinatahimik siya ni Mizuki, sinasabing kahit sino pa man ang maging Diyos, susuportahan pa rin sila niya. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang shooting star. Kaya, nag-wishes sila ng magkasama. Tungkol kay Murray at Saki, lumipad sila papunta sa isang shrine, ang lugar kung saan una niyang nakuha ang kanyang mga pakpak. Lumipas ang 6 na buwan at napakaraming bagay ang nagbago, kapwa sa kanilang sarili at sa mundo. Sa wakas, inamin ni Saki ang kanyang nararamdaman. Mahal niya si Murray. Bilang tugon, sinabi lamang niya, salamat. Masaya siya na nakaligtas silang dalawa hanggang sa ngayon. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng debate. Naghihintay ang mga reporter sa labas habang siya at Naka ay nakatayo sa loob, napapalibutan ng mga drone na lumilipad sa paligid upang i-live stream ang kaganapan. Hindi naglaon, dumating din ang grupo ni Murray kasama sina Hussey at Yumi. Naalala pa niya si Hussey dahil siya lamang ang nakausap niya noon. Nagsimula si Hussey, sinabi niya na noong high school, iniiwasan ni Yanda ang pakikisalamuha sa iba, ngunit mabait pa rin siya sa kanila dahil ayaw niyang malungkot ang iba. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang tao na ganoon ay iiwan ang mga nangangailangan ng Diyos. Sumagot si Yanda na may maling pagkaunawa si Hussey. Hindi siya mabait sa lahat. Sinubukan lamang niyang makisalamuha sa iba ng kaunti upang maiwasang maapektuhan ng iba. Tinanong ni Hussey kung bakit ngayon pinili niyang makialam sa lahat sa mundo. Sinabi niya na ilang beses niyang hinangad na sana hindi niya napanalunan ang Nobel Prize dahil mula noon, dumating ang lahat ng uri ng tao sa kanya at dahil dito, nahulog siya sa depresyon hanggang gusto niyang wakasan ang kanyang buhay. Ngunit misteryoso ang mga tao. Kapag itinapon nila ang isang bagay, nakakakuha sila ng iba. Sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga relasyon ng tao, nalampasan ni Yanda ang kanyang takot sa tao. Huwag matakot sa sinuman. Huwag hayaang kontrolin ng iba ang iyong buhay. Ang hinaharap ng sangkatauhan ay nakatakda na mula sa simula. Dapat pag-isipan ng mga tao kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. Magiging masaya sila kung maisa sa katuparan ito bago mamatay. Ngayon, narito siya upang tiyakin na walang kandidato ng Diyos ang magiging peking Diyos. At para magawa iyon, papatayin niya ang 3 tao sa harap niya.
Ang pinakamabisang paraan upang pigilan ang pagkakasilang ng isang nilalang ay dapat mamatay ang lahat ng kandidato ng Diyos. Kaya, 3 sa 5 kandidato ay dapat mamatay ngayon, at ang natitirang 2 ay gagamit ng puting pana upang patayin ang isa't isa. Mukhang nakapaloob na sa kalkulasyon ni Murray ang desisyon niya. 30 minuto bago iyon, sinabi ni Murray sa lahat na kahit sino pa man ang mag-angkin na maaari silang maging peking Diyos, hindi nila ito ginagawa para sa mga nangangailangan ng Diyos. Dapat nilang isaalang-alang ang kaligayahan ng mga kandidato. Kung hindi nila mapapaniwala siya na pumili ng isang tao upang maging bagong Diyos, papatayin nila siya. Pagkatapos noon, pinag-usapan ng lahat kung ano ang magiging kinabukasan ng sangkatauhan. At lumalabas na nagsinungaling ang anghel ni Yahweh tungkol sa Earth na masisira pagkatapos ng 999 na araw ng seleksyon kung walang bagong Diyos na mapipili. Nang matapos ang oras ng diskusyon, lumapit siya at tinanong si Murray kung talagang nais niyang maging bagong Diyos. Nang makita ang determinadong tingin ni Murray, nais niyang makausap siya ng pribado. Humingi rin ng pahintulot si Hussey na makinig, sinabi niyang makikinig lamang at hindi magsasalita. Pagkatapos, umalis ang iba at 3 tao na lamang ang natira sa stadium. Nagsimula siya sa tanong, nais pa ba ni Murray maging Diyos? Pinili pa rin ni Murray ang oo. Walang sino man ang nais wakasan ang kanilang buhay dahil lamang gusto niyang maging Diyos. Ngunit kung hindi niya gagawin, may mga tao na mawawala sa direksyon at hindi na makakaya ipagpatuloy ang buhay. Ang layunin ni Murray ay tulungan ang pinakamaraming tao na makahanap ng kaligayahan. Tinalo niya na sa huli, ang kaligayahan ay isang uri lamang ng kaibahan na nakukuha sa pamamagitan ng pagtingin at paghahambing sa iba na hindi masaya. Sumang-ayon si Murray rito ngunit idinagdag niya na ang paghahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng pagpapasaya sa iba ay hindi masama. Hangga't buhay siya, hindi susuko si Murray sa paghahanap ng kaligayahan bilang isang tao. Gayunpaman, hindi gaanong tinanggap ng publiko ang kagustuhan ni Murray, partly dahil natatakot sila na masyado siyang bata para maging Diyos. Pagkatapos noon, tinalakay ni Yanda ang susunod na issue. Minsang sinabi ni Murray na ayaw niyang may mamatay pa. Ngunit, sa pagiging bagong Diyos, mayroong kailangang mamatay. Kailangan patayin ni Murray siya dahil hindi siya sumang-ayon na maging Diyos si Murray. At nakatuon na ni Murray ang kanyang puting pana kay Yanda. Samantala, pinigilan ng grupo ni Saki si Naka hanggang matapos ang negosasyon. Hindi nagatubiling paputukan ni Murray siya gamit ang puting pana. Na-dodge niya, bahagyang nagulat. Tinanong ni Murray ang propesor. Minsang sinabi niyang ang kinabukasan ng sangkatauhan ay higit sa lahat, ngunit haharapin ng sangkatauhan ang pagkaubos. Ang sanhi ay ang labis na pag-unlad ng agham at teknolohiya. Kaya bakit hindi lumingon sa agham upang maiwasan ang pagkaubos? Maikling sumagot siya, ang kapalaran ng sangkatauhan ay nakatakda na. Wala nang hinaharap, ang bawat nakatakdang sandali ay sabay na umiiral. At naniniwala si Murray na tanging ang Diyos lamang ang makakakilala ng eksaktong sagot dahil nakita ng Diyos ang simula at katapusan ng sangkatauhan. Kung ang ideal na hinaharap na iniisip niya ay para sa mundo, para sa sangkatauhan, para sa kinabukasan, ginagawa niya iyon ng mag-isa. Ang mga tao, sa huli, palaging para sa sarili lamang ang buhay. Pati siya, paano niya malalapit sa layunin? Ang sukdulang kaligayahan ay kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa tao. Ang pagtatapos ng bagay na ito na may pinakamaliit na casualties ang huling layunin ni Murray. Ang kinabukasan ay resulta ng kasalukuyan, hindi isang bagay na nakatakda na. Samalita siya kay Kyuten dahil tapos na ang lahat. Ninakaw ni Naka si Saki bilang hostage. Inutusan niya si Murray na isuko ang pagiging Diyos kung ayaw niyang mamatay si Saki. Binigyan niya si Murray ng 30 segundo upang mag-isip. Sa huli, napilitan si Murray na sumuko upang matiyak ang kaligtasan ni Saki. Nagpakita ng labis na pagkadismaya siya. Ilang segundo lang ang nakalipas, ipinagmamalaki niya ang pagliligtas ng milyon-milyong tao. Ngunit ngayon, para sa isang babae, iniwan niya ang lahat ng buhay na iyon. Hindi nagrereklamo si Murray, bagkus tiniyak na mas mahalaga ang buhay ni Saki kaysa sa milyon-milyong buhay sa labas. Naniniwala si Murray na ang pagkakaibigan, pag-ibig, o samahan ay lahat ng kasinungalingan. Noon ay ganoon din ang iniisip niya. Isang bagay na hindi mauunawaan ni White dahil hindi niya kailanman binuksan ang kanyang puso sa sinuman. Ang nakaranas ay hindi magsasabi ng ganitong bagay na ang pag-ibig ay panlilinlang. Naniniwala si Murray na wala siyang nagawang mali. Ang pagmamahal kay Saki ay tama. Ang deklarasyon niya kanina ay muling nagpukaw ng interes niya. Ngayon, sinabi niya sa kanya na gumawa ng pagpili. Siya o si Saki ang mamamatay. Orihinal na hindi niya papayagang mabuhay si Murray kapag sumuko ito sa pagiging bagong Diyos.
Nagsimula na ang 30 segundong countdown. Sa mismong sandali na ihahanda na ni Murray ang kanyang pana, samalita si Noz. Kung mamamatay siya, hindi niya makikita ang kanyang sariling kaligayahan. Paalala niya ang pangako nila nang una silang magkakilala. Hahanapin ni Murray ang kanyang sariling kaligayahan at makikita ito para sa kanyang pumanaw na pamilya. Sa huling 5 segundo, muling lumitaw sa kanyang isip ang imahe ni Saki. At sa huli, pinili pa rin niya si Saki. Kaya pinayagan niya ang sarili na matamaan ng puting pana niya. Ngunit ilang sentimetro pa lamang ang layo, mabilis na dumula si Noz upang hilahin siya sa gilid. Ngunit sa kalagitnaan ng paglipad, bigla siyang huminto at bumagsak si Murray. Naparusahan at na-demote si Noz dahil nang ahas siyang makialam sa desisyon ng isang kandidato. Ngayon, pwede na lamang gamitin ni Murray ang pulang pana o pakpak. Pinili ni Murray na panatilihin ang pulang pana at pagkatapos ay ibinalik ang puting pana at mga pakpak kay Saki. Ayaw niyang mamatay si Murray kaya handa siyang ipagpalit ang kanyang buhay para sa kanya. Ngunit sa parehong oras, ayaw rin niyang mamatay dahil gusto pa rin niyang hanapin ang kanyang sariling kaligayahan. Tinamaan rin ni Yumi ang psychology ni Naka. Patay na siya ng maraming tao, ngunit lahat sila ay mga taong nais ng mamatay. At hindi niya kailanman pinatay ang sinumang may kagustuhang mabuhay. At kahit na tinamaan ng pulang pana, nanatili pa rin ang kanyang sariling kagustuhan. Pinahahalagahan ni Naka ang buhay ng lahat higit sa sarili niya. Kaya ang pagpatay sa isang taong nais mabuhay ay laban sa kanyang kagustuhan. Ang mga salitang ito ay tumagos ng malalim sa isip ni Naka. Tungkol kay Noz, kahit na na-demote, patuloy niyang pinayuhan si Murray na huwag mamatay dito. Gayunpaman, natatakot siya na makita si Saki na mamatay. Ito ay magpapalungkot sa kanya. Sinabi niya kay Husky na ibaba siya para patayin niya. Pinaputok niya ang puting pana sa kanya. Bago mamatay, humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang at kay Saki. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Saki upang iligtas siya. Bumalik ang lahat kasama si Naka. Humingi ng paumanhin ang bata sa propesor dahil hindi niya pwede hayaan na pumatay ang iba sa isa't isa. At ang paraan ng propesor upang matiyak na walang magiging bagong Diyos ay pabayaan silang pumatay sa isa't isa. Mukhang nakita na ito ng propesor kaya gusto niyang mabawi ang puting pana. Nag-alinlangan muli si Naka. Bigla, kinuha ni Yuri mula sa likuran ang puting pana mula kay Naka at pinaputok ito kaya, iniisip niyang mamamatay siya. Ngunit hindi, muling iniligtas ni Noz ang kanyang buhay. Nagulat ang lahat at inisip na muling ma-demote si Noz. Ngunit sa halip, na-promote siya muli dahil hindi ito ang kanyang kandidato. Kaya hindi ito itinuturing na paglabag sa mga patakaran. Ipinaliwanag ni Noz na ayaw ni Murray na may mamatay pang iba. Ibinigay niya muli sa kanya ang puting pana at pakpak, ngunit tumanggi siya. Muli, isang anghel ang nagligtas kay Yonda mula sa bingit ng kamatayan. Tinanong niya kung bakit pinili ni Naka ang pagtataksil. Iniisip pa rin ng mga bata na tama ang ginawa niya. Sabi niya, ito ay isang ideya lamang. Dapat silang magdesisyon para sa kanilang sariling buhay at bawat desisyon ay magtatakda ng halaga ng kanilang buhay. At ayaw niyang magdesisyon para sa kamatayan ng sinuman alang-alang sa kanyang makasariling kagustuhan. Sinabi ng propesor na hindi siya isang henyo. Isa lamang siyang hanggal. Ang mga tinatawag na henyo sa kanya ay bunga lamang ng kanyang mga nagawa. Tunay siyang hanggal sa pag-iisip na kaya ng sinuman na makamit ang anumang bagay. At pagkatapos ay punahin ng iba habang nagsusumikap silang makamit ito. Sinabi ni Yuri na isa siyang mapagkunwari. Gayunpaman, sina Naka at ang iba pang tao ay hindi niya nakitang hanggal. Marami na siyang nalikhang bagay at nakatanggap ng maraming Nobel Prize, malaki man o maliit. Sila'y sumigaw ng dalawang salita, henyo, para tawagin siya. Inamin ng propesor na tama si Husky. Dahil iniiwasan niya ang pakikisalamuha sa lipunan, hindi niya maunawaan ang damdamin ng iba. Walang kaibigan, walang pag-ibig, isang hanggal, at isang duwag. Itinuturing niyang mga anghel bilang mga demonyo. Patuloy na bamulong si Mooney sa kanyang tainga na maaari niyang ibunyag ang katotohanan tungkol sa seleksyon at malaman ang totoo. Ngunit tila hindi iyon ang layunin niya. Gusto lamang niyang malaman ng sangkatauhan na hindi umiiral ang Diyos. Pagkatapos niyang sabihin iyon, siya'y umalis. Gayunpaman, nagsalita si Murray upang payuhan siya. Maaaring matagpuan ng tao ang kaligayahan sa pamamagitan ng iba. Sinabi niya na ginawa niya ito para sa kanyang sarili, ngunit sa katotohanan, para ito sa sangkatauhan. Pagkatapos marinig iyon, sinabing balak ng propesor na wakasan ang kanyang buhay upang maging bagong Diyos si Murray. Sinubukan niyang maabot ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng kandidato. Siya'y labis ng pagod.
Sa sandaling iyon, nagsalita si Naka na magiging Diyos siya upang gawin ang lahat upang sabihin ang katotohanan sa propesor. Lahat ay sumang-ayon na magiging bagong Diyos ang bata bago pa man dumating dito. Gayunpaman, hindi maaaring makipag-usap ang Diyos sa tao at hindi na sila babalik dito kailanman. Ngunit matibay pa rin ang desisyon ni Naka na maging bagong Diyos. Tumindig siya at sa pahintulot ng mga kandidato, opisyal na naging bagong Diyos si Naka. Umalis siya kasama ang mga anghel at tila huminto ang oras sa kalawakan. Buburahin ni Naka ang lahat ng alaala ng laro sa buong mundo maliban sa mga kandidato. Pagkatapos pinagsama ni Naka ang sarili sa dating Diyos at naging bagong Diyos, at pagkatapos ay umalis. Lahat ay naging maayos at bumalik ang lahat ng sama-sama. Marahil ganoon nga ang nangyari. Habang nasa langit, naramdaman ni Naka ang nilalang na binanggit ng propesor sa loob niya. Sinabi ng anghel na aabutin ng matagal bago magsanib ang dalawa sa isa. Nakipag-usap siya sa dating Diyos sa loob niya. Tinanong niya kung sino ang nauna, ang Diyos o ang tao. Ngunit sinabi ng dating Diyos na ang Diyos ang lumikha ng tao, at may isang bagay na lumikha muna sa Diyos bago lumikha ang Diyos ng tao. Kailangan ni Naka na alamin ang katotohanan upang iulat sa propesor. Samantala, sa daigdig, patuloy pa rin ang pag-ikot ng buhay. Bumalik si Yuri bilang katulong ng propesor, at patuloy pa rin niyang pinag-aaralan ang pulang pana na iniwan ni Naka. Samantalang sina Murray at Saki ay nagplano ng magpakasal sa hinaharap at magbukas ng tindahan ng bulaklak kahit hindi pa sila nagsisimulang mag-date. Maraming taon nang lumipas, ipinakilala ni Murray ang kanyang sarili sa mga magulang ni Saki. Nagsimulang magsama ang dalawa at naging masaya ang kanilang buhay. Pagkatapos ng maraming taon, nagpakasal sila. Patuloy na hinahanap ni Naka ang sagot habang pinagmamasdan ang buhay ng mga dating kandidato. Natupad ang pangarap ni Murray at ng kanyang asawa na magbukas ng tindahan ng bulaklak. Isang araw sa langit ay katumbas ng 6 na taon sa mundo. Tiningnan ni Naka ang propesor na patuloy pa ring pinag-aaralan ang pulang pana. Sa labas, narinig ang malakas na tinig ni Yuri na may dala-dalang parsela. Pagbukas nito, may bulaklak na ipinadala ni Murray. Hindi inasahan ni Yuri na may kaibigan rin siya. Sagot ng propesor, hindi kaibigan kundi kasamahan. Bagamat may hinanakit sa puso na sinayang ni Murray ang kanyang oras, ngumingiti pa rin ang kanyang bibig. Unti-unti ring bumuti ang buhay ng iba. Na-promote si Hussey bilang direktor. Ang nakababatang kapatid ni Naka ay nagkaroon ng trabaho sa bukid. Masaya pa rin ang buhay ng lahat. Ngunit, nang hinanap ni Naka ang mga ayaw ng mabuhay, napakarami nito, na labis siyang nagulat. Kahit walang Diyos, nais pa rin ng tao na mamatay. Nagsimulang mangamba at magduda si Naka sa kanyang mga ideal. Maraming tao ang masyadong mataas ang pamumuhay upang makita ang kahirapan. Habang ang mga dukha ay nagsusumikap mabuhay, ang ilan ay inaabuso ang kapangyarihan, ang ilan ay nananakit sa iba hanggang kamatayan. At may milyon-milyong humihingi sa Diyos. Naging panghihina si Naka at tinanong kung ano ang ginawa ng dating Diyos. Sagot ng dating Diyos, pinanood lamang niya. Ang responsibilidad ng Diyos ay lumikha ng buhay sa mundo. Unti-unting dumami ang buhay nang hindi niya kailangang makialam. Kaya wala siyang ginawa. Dapat hayaan lamang ni Naka na umiikot ang lahat. Gayunpaman, nagduda si Naka sa pagpapahintulot na mamuhay at mamatay ang tao sa kanilang sariling paraan. Nagsimulang isipin niya na kung mamamatay siya, maaring makasama ito sa langit. Ngunit nawala ang pulang pana na ibinigay niya sa propesor. Iyon ang magpapakita sa propesor na namatay na ang Diyos. At nang hindi nakatingin ang kanyang guardian angel, ginamit ni Naka ang puting pana upang tagayin ang sarili. Isa-isang nawala ang mga anghel nang wala ng Diyos. Batiin nina si Mooney sa matagumpay na pagkawasak ng langit at siya rin ay nawala. Sa mundo, nawala ang pulang pana, kasunod ang mga bata. Unti-unti, natira na lamang ang mga damit ng matatanda na kumakaway. Alam na ito ay desisyon ni Naka, nagpaalam si Murray kay Saki. Masaya siyang mamatay kasama siya. Habang naguguluhan pa rin ang propesor, naisip niya na mali ang kanyang hypothesis. Kung kayang burahin ng Diyos ang lahat ng buhay, mga anghel, langit, pati mga nilalang bilang sandata ng pagkawasak ng tao, ang layunin ng Diyos ay ang lipulin ang lahat ng buhay. Sa mga salitang iyon, nawala rin siya. Nagsimulang bumalik sa primitive age ang mundo kung saan wala ng tao, inabandona ang planeta. Maaaring wasakin ang buhay at hindi na muling isilang dito. Dito nagtatapos ang anime.